Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Salamat. Kabanata 1651 Blackboard. 1651. Nang makita ang kapangyarihang ito, si Liu Qinghao, na nasa tabi niya, ay tumingin din ng seryoso, at bumulong kay Ye Fan, "Ikaw bata? Saan mo nakita ang sagradong salamangkero? Ang mahika na ito ay medyo malakas, hindi ko pa ito nakita dati. Naiintindihan mo pa ba ang magic?" Naghinala si Ye Fan. "Hindi ka pa ba nakakita ng baboy na tumakbo bago kumain ng baboy? Ang gumagala na santo na si Rania ay natulog sa akin." Pagmamalaki ni Liu Qinghao. Natigilan si Ye Fan saglit, at hindi makapaniwalang sinabi, "Nakitulog ka na ba kay Rania? Bakit? Ayaw mo bang maniwala? Nakakaloka ang babaeng yan." Tinaas ni Liu Qinghao ang kanyang kilay, at pagkatapos ay nagtanong ng makitid, "Hindi ka ba naiinggit? Hindi ka pa natulog sa isang santo sa Holy Royal Court, hindi ba?" Nagpout si Ye Fan, tumingin kay Angela, naalala ang pakiramdam ng paghawak sa kanya noon. Ngunit hindi nagtagal, umiling muli si Ye Fan, "Ano ang iniisip mo?" Mapanghimagsik na sagot ni Ye Fan, "Nabuhay ka ng ilang daang taon, at hindi ka nahihiyang ikumpara sa akin. At saka, kahit gaano ka pa matulog, maaari ka bang magkaroon ng mas maganda kaysa sa asawa ko?" Itinuro ni Liu Qinghao si Ye Fan. "Fan," said, "Anak, ang ganda-ganda ng asawa mo, pero sa tingin mo ba, ikaw ang pinakamaganda sa nakaraan? Tingnan mo kung paanong hindi mo pa nakikita ang mundo, noong bata pa ako, wala akong kamera, kung hindi, kukunin ko sina Chen Yuan at Liu kung ang mga larawan ng mga sisiw na iyon ay kinuha, hindi ako maiinggit sa iyo hanggang sa kamatayan." Chen Yuan, Liu Rushi, Xin Bayan. Ikaw ba at siya, matandang lalaki, nakaranas ka na ba nito? Napalunok si Ye Fan. "Hehe, sa tingin mo ba ay talagang willing si King Pengshi na hayaan si Chen Yuan na maging monghe at sumamba kay Buddha? Siya ay kinidnap ni Lao Su, kaya kailangan niyang sabihin na ang isang babae ay isang monghe. Kung hindi, saan mapupunta ang mukha ng kanyang prinsipe?" Matagumpay na hinaplos ni Liu Qinghao ang kanyang buhok. Hindi makapaghintay si Ye Fan na maglakbay pabalik sa nakaraan. Noong mga panahong iyon, kailangan pa ba niyang pangalagaan ang kalagayan ng kababaihan? Ang lahat ng mga babae ay iniuwi noon pa man. Sa sandaling ito, nawala ang puting liwanag sa mga mata ni Angel, at tiningnan niya silang dalawa ng may pag-aalipusta, nakakasuklam na tao, para pag-usapan ito sa ganoong oras. Napahiya si Ye Fan, at mabilis na umubo at nagtanong, "Kamusta ang sitwasyon? Mayroon bang paraan?" Inunat ni Angela ang kanyang kamay, "Bigyan mo ako ng panulat at papel." "Ah!" Nagtaka si Ye Fan, "Bakit mo gusto yun?" "Pagkatapos kolektahin ang mga magic parameter, syempre lutisin ang problema." Sabi ni Angela. "Ikaw, gagawa ka ba talaga ng problema sa aritmetika? Ganito gumagana ang mahika." Hindi makapaniwalang sabi ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Angel, "Kalimutan mo na, hindi ko talaga kayang makipag-usap sa inyong mga hanggal na tao." Pagkasabi nito, iniunat ni Angela ang kanyang kamay patungo sa hangin ng mag-isa, at lumitaw ang isang light spot sa kanyang daliri. Pagkatapos ang kanyang mga daliri ay tila naging tisa, at nagsimula siyang magsulat at gumuhit sa hangin. "Nakita ko ang mga karakter na hindi niya nakilala, lumilitaw sa kawalan, tulad ng mga piraso ng pinong puting ulap, na nakabitin sa hangin." Habang nagsusulat, si Angel ay bumubulong ng mga salita, nagsasalita ng wika ng Protoss na hindi maintindihan ni Ye Fan, na parang may kinakalkala siya. "Bago ko namalayan, pagkatapos ng 5 o 6 na minuto, daan-daang runa ang nasa langit, para akong nagsusulat ng pisara upang malutas ang isang problema sa aritmetika." Bagamat hindi ito maintindihan ni Ye Fan, sa pagkakaalam niya, ang magic crackang ay tila hindi nagmumula sa ganitong paraan. "Kayong mga celestial gods, ganito ba ang paraan ng pag-solve ninyo ng magic? Kapareho ba talaga ito ng paglutas ng problema?" Hindi maiwasang magtanong ni Ye Fan. Sagot ni Angel habang ikinokonekta ang ilang mga simbolo, "Ang iyong mahika ng tao ay isang napakababang antas, magaspang na spell na hindi pa talaga naayos. Sa ating eroplano, ang bawat magic ay may pinagmulan, sanhi, at reaksyon ng elemento. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ay may malinaw na formula. Anumang salamangka, na mabibiyak, ay sinusuri sa pamamagitan ng mga parameter ng mahika, at pagkatapos ay ginagamit ang formula at teorema upang sagutin. Kahit na sabihin ko sa iyo, hindi mo maiintindihan, ang iyong sibilisasyon ay masyadong mababa ang antas." Hindi talaga naiintindihan ni Ye Fan, ngunit malamang naiintindihan niya. Parang noong sinaunang panahon, alam lang ng tao na malamig ang taglamig at mainit ang tag-araw. Pero bakit? Nangyayari ito dahil patuloy na umuunlad ang astronomiya at nalaman ang iba't ibang prinsipyo. Ang salamangka ng tao ngayon ay nasa estado na lamang kung paano ito gamitin, ngunit bakit lumilitaw ang mahika? Ano ang mga theorems at prinsipyo ng mahika? Sa katunayan,
ang mga wizard ng tao ay hindi ko alam, ito ay nakasalalay lamang sa talento at pag-unawa. Ngunit para sa mga Diyos na ito, ang mahika ay napag-aralan ng mabuti. Hanggat ang mga theorems at formula ay ginagamit, ang mahika ay maaaring magamit ng komprehensibo upang malutas ang mga problema sa mahika. Ang eksena sa panahong ito ay parang hayaan ang isang kontemporaryong tao na maglakbay pabalik sa sinaunang panahon upang tulungan ang mga sinaunang sagutin kung bakit bilog ang planeta at kung ano ang universo. Siyempre hindi maintindihan ng mga sinaunang tao. Ang oras ay tumatakbo, at ang monghe ay hindi na makatagal. Liu Qinghao sumimangot siya. Ngumuso si Angel, anong nagmamadali, nakuha ko na ang sagot. Pagkatapos magsalita, ikinaway ni Angel ang kanyang kamay, at naglaho ang mga puting karakter sa hangin. Siya ay umawit ng isang spell sa kanyang bibig, at ang kakaibang mga tala ay nakaapekto sa hangin. Ang mga particle ng elemento ng, ay nagsimulang lumitaw ng higit pa at mas matalim na sound wave. Nakita ko ang mga puting gintong beam na isa-isang nababalot, na bumabalot ng buo kay Ayer. Sa Platinum Magic Light Strips, mayroon ding mga magic talisman na tumatalon. Intertwined ang text. Ang puting gintong liwanag sa mga mata ni Angel ay biglang kumislap, at ang 12-12 ng puting magic ribbons ay tila may natanggal sa katawan ni Ayer, at mabilis na dumikit sa isang malaking bilang ng mga itim at lilang elemento. Ano ang stimulus? Ibinuka niya ang kanyang mga kamay sa sakit at gumawa ng isang malungkot na sigaw sa hangin. Ayer! Ye Fan! Nagulat ako nang malaman na ang figure ni Ayer ay kumikislap at unti-unting nakabawi, at hindi na isang kumpletong elemental na particle state. Nang marinig ang masakit na sigaw ng dalaga, nakaramdam pa rin si Ye Fan ng kirot sa kanyang puso. Tila napagtanto ni Monk Buyo na hindi niya kailangang kumilos, at nagmamadaling bumagsak sa lupa, humihingal, sumigaw ng, amataba. Makalipas ang halos kalahating minuto, ang puting light bar ay naging itim at naanod palayo sa hangin. Bumalik din si Ayer sa estado ng katawan ng tao at nahulog mula sa himpapawid. Nagmamadaling pinaapak ni Ye Fan si Angel sa espada, lumipad sa kanyang sarili, niyakap si Ayer, naglabas ng isang piraso ng damit mula sa storage bag, at isinuot ito sa kanya. Panay ang paglanding sa tuktok ng isang gusali, tumingin si Ye Fan kay Ayer na nakoma, na may haggard at maputlang mukha, ang kanyang puso ay naputol na parang kutsilyo. Sina Angel, Marquis Liu Qing, at Monk Buyo ay lahat ay nahulog sa likod ni Ye Fan. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at tinanong si Angela, ayos lang ba siya? Nabawi ko lang ang napakaraming lakas, at matutulungan ko lang siyang makilala ang katotohanan, ngunit ito nga. Hindi sapat para mabura niya ang lahat ng pinakialaman na alaala. Sabi nga, alam niyang nabago ang memorya niya at naalala niya ang lahat, pero hindi niya pa rin makalimutan yung mga maling alaala na nagpabaliw sa kanya, ang totoo ni Angel. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ibig sabihin. Baka may sakit pa rin siya. Kung gayon ito ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan sa pagbawi at psikolohikal na pagtitiis. Maaaring maalis niya ang kanyang mga problema sa lalong madaling panahon, ngunit maaaring palagi siyang may psikolohikal na anino. Sabi ni Angela. Masakit talaga ang apocalypse na ito. Kung gusto mong matalo ang iba, maaari kang lumaban. Hindi ka maglakas loob na lumaban. Laban kay Yehuya. Kahit na ang apo ni Yehuya ay hindi nangangahas na samantalahin ang gayong maliit na batang babae. Umiling si Liu Qinghao sa panghahamak. Huminga ng malalim si Ye Fan, binuhat si Ayer, tumalikod at sinabi kay Monk Buyo, salamat, guro sa iyong tulong, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa akin sa hinaharap, kahit na sabihin mo sa akin, gagawin ko ang aking makakaya. Ikinaway ni Monk Buyo ang kanyang kamay at ngumiti upang ipahiwatig na hindi na kailangang magpasalamat sa kanya. Hoy, hindi ka ba nagpapasalamat sa akin? Nagpout si Ankir, hindi ba umaasa sa Diyos na ito? Wala sa mood si Ye Fan na makipag-away sa kanya, at sinabing, okay, nagpapasalamat din ako sa iyo, Your Royal Highness. Hindi naman masyadong masama, kung gayon maaari mong ibalik ang Diyos na ito, ang maruming lungsod na ito ay masyadong marumi, sabi ni Angela, tumingin sa paligid sa disgust. Tiningnan ni Ye Fan ang batang babae sa kanyang mga bisig at nag-aalangan kung saan dadalhin si Ayer, ngunit narinig niya si Ayer na umuubo ng 2 beses at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa si Ye Fan at nakangiting nagtanong, Ayer, gising ka na ba? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Unti-unting namumula ang malamlam na mga mata ni Ayer. Nang makita niya ang mukha ni Ye Fan, nanginginig siya. Nagpapakita ng nakakatakot na hitsura. Sa isang iglap, si Ayer ay naging mga particle at nawala mula sa mga braso ni Ye Fan, nag-iwan lamang ng isang piraso ng nahulog na damit. Kabanata 1652 medyo masama. 1652. Nagulat din ang Marquis Liu Qing at Monk Buyo sa gilid. Ito. Ano ang sitwasyon? Hoy, batang babae, hindi mo ba sinabing tapos na? Tanong ni Liu Qinghao. Sumimangot si Ankir, ayos na, kinwestiyon mo ang espiritu. Nasaan ang taong iyon? Ibinuka ni Liu Qinghao ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung saan niya gustong pumunta. Nag-cross hand si Angel sa harap niya.
Tahimik na tumitig si Ye Fan sa mga kamay ni Kung Luoluo, at tatayo na sana para hanapin si Ayer, ngunit biglang nakitang lumitaw muli ang figure ni Ayer. Mabilis na bumalik ang dalaga sa kanyang pang-adultong anyo, at kasabay nito ay nagsuot siya ng itim na corset dress. Kung ikukumpara sa dati, ang ugali ng kanyang buong pagkatao ay medyo hindi gaanong dalisay at kaaya-aya, at mas malamig at tahimik ang kanyang panlasa. Hindi bababasa, hindi pa nakita ni Ye Fan si Ayer na nakasuot ng itim na damit, at ang kanyang ekspresyon ay hindi kailanman naging ganoon kalayo. Tila sa panahong ito, si Ayer ay biglang nakaranas ng maraming pagbabago at nagmature ng husto. Ayer. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay tinapik ang sarili at nagtanong, ikaw. Naaalala mo ba kung sino ako? Ang matangkad na asul na mga mata ni Ayer ay tumingin kay Ye Fan ng walang kapantay na komplikado at tumango. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, bagamat kakaiba ang pakiramdam, at least gising na si Ayer. Anong nangyari ngayon, ginulat mo ako, sabi ni Ye Fan, humakbang pasulong. Huwag ka pa pumunta dito. Inunat ni Ayer ang kamay para pigilan ang paglapit ng lalaki. Nanlamig si Ye Fan sa pwesto, at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Huminga ng malalim si Ayer, kinagat ang kanyang mga labi, at sinabing, Ye Fan, kailangan ko ng kaunting oras, gulong-gulo ako ngayon. Alam ko ang mga alaalang iyon. Ito ay peke. Pero hindi ko sila makakalimutan. Nakikita kita ngayon. Sa tingin ko, naiisip kita. Pagkasabi niyan, mahigpit na kinuyam ni Ayer ang kanyang mga kamay, kinagat ang kanyang mga pilak ng ngipin, at may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Nagmamadaling inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinenyasan, okay. Huwag kang magsalita ng kahit ano, kung gayon hindi kita iistorbahin, makakahanap ka ng lugar para kumalma. Mag-usap tayo kapag sa tingin mo ay okay na. Hindi na nang ahas si Ye Fan na magtanong pa. Anong uri ng mga maling alaala ang mayroon si El? Well, tumango si Ayer, salamat. Gusto ko munang umuwi, iniisip ko ang aking ama at ina. Naunawaan din ni Ye Fan at sinabing, okay, kung gayon dapat kang maging mas maingat. Sinabi ni Ayer nang, ngunit tila nag-isip muli, tumingin sa direksyon ng sentro ng lungsod, at mahinang sinabi, napatay ko ang napakaraming tao. Hindi ikaw, ito ay ginawa ng Dharma Kingdom, huwag gawin ito. Dalhin mo ang lahat sa iyong sarili. Payo ni Ye Fan. Ngunit si Ayer ay malinaw na hindi gamaan ang pakiramdam, at sinabi, pagkatapos kong bumalik upang makita ang aking ama, hari at ina, dapat kong bigyan ang mga buhay na ito, isang paliwanag. Matigas ang puso ni Ye Fan, at sinusubukan niyang hikayatin si Ayer na huwag gumawa ng anuman. Stupid thing, but so that Ayer has disappeared directly. Ang babaeng ito ay kamangha-mangha, siya ay dumarating at umaalis ng walang bakas, sok-sok, imposibleng magbantay laban dito, ungol ni Liu Qinghao sa tabi niya. Wala sa mood si Ye Fan na makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan. Pagkatapos magpaalam kina Liu Qinghao at Monk Buyo, inihatid niya si Angel sa airport. Ang pribadong eroplano ay inihanda ni Chu Yunyao, at si Chu Yunyao ay nagplano rin na pumunta sa Purgatory Island ng magkasama, dahil ang kanyang space jumping device doon ay kailangang pagbutihin. Marami kang naitulong sa pagkakataong ito, gusto mo bang may gawin ako para sa iyo? Tanong ni Ye Fan bago sumakay sa eroplano. Tumango si Angel, napag-isipan ko na, ngunit ang Diyos na ito ay nangangailangan ng ilang oras upang maghanda, at sasabihin ko sa iyo kapag handa na ako. Hindi alam ni Ye Fan ang kanyang ginagawa, at wala siya sa mood na mag-alala tungkol dito, kaya sumama siya sa kanya. Matapos paalisin si Angel, nakatanggap si Ye Fan ng tawag mula kay Su Qingzhou habang pauwi. Asawa, okay lang ba si Ayer? Narinig ko mula sa impormasyon na tila tumahimik na ang mga pangyayari. Napabuntong hininga si Ye Fan, niresolve na, ngunit masakit pa rin si Ayer, at hindi na maalis ang ilang alaala. Plano kong suriin ito sa loob ng 2 araw. Siya, magandang masave ito. Siya nga pala, may isang bagay na maaaring interesado ka, sabi ni Su Qingzhou. Asawa, huwag kang susuko sa oras na ito, walang magawang sabi ni Ye Fan. Sinabi ni Su Qingzhou, naaalala mo ba si Huang Xiang na kasama ni Ye Feng? Tandaan, ang taong iyon ay nakakainis at pinatay ko, sabi ni Ye Fan. Nabuhay siyang muli. Hindi naiwasang magtaka ni Ye Fan, paano ito posible? Ang layunin ng aking espada ay tumagos sa aking ulo, kaya hindi ko ito mailigtas. Hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit ang katalinuhan ay nagpapakita na si Huang Xiang ay buhay pa at sumisipa, na sinasabing iniligtas siya ni Ye Feng, sabi ni Su Qingzhou. Si Ye Fan ay may hindi kapani-paniwalang hitsura sa kanyang mukha, siya ay nasa impyerno, maaari bang maging Diyos itong si Ye Feng, maaari ba itong buhayin? Kung gayon Huang Xiang, mayroon bang espesyal na sitwasyon? Bigla na lang siyang namatay. Tanong ulit ni Ye Fan. Sinabi ni Su Qingzhou, wala akong nakitang espesyal sa ngayon. Patuloy akong magpapadala ng mga tao upang bigyang pansin. Gusto mo bang pumunta sa pamilyang Shenlang upang tingnan, asawa? Kakaiba ito, pakiramdam ko ay medyo naging masama si Ye Feng sa pagkakataong ito.
Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo, pinag-isipan ito saglit, at sinabing, kahit tingnan mo ito, maaaring hindi mo mahanap ang dahilan, at kung tatanungin mo, malamang na hindi mo ito masasagot ng maayos. Isang Yefeng at isang Huang Xiang ay hindi makakagawa ng mga alon sa ngayon. Hindi ko siya mapapanood ng live, kaya papatayin ko siya ulit, at bantayan siya. Kung ikukumpara kay Yefeng at sa dalawa, mas nababahala si Yefan kay Ir at sa King of Doom na nabigo sa planong ito. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagpatuloy si Yefan sa paglalakad patungo sa direksyon ng bahay. Hindi niya piniling magmaneho, ngunit tumalon sa gusali na may liwanag na enerhiya. Gayunpaman, hindi pangkaraniwan na makakita ng mga sinaunang mandirigma sa lungsod ngayon, at hindi niya kailangang alalahanin na makita siya. Nang dumaan sa lugar kung saan nangyari ang aksidente sa subway, tumayo si Yefan sa bubong at tumingin sa ibaba, at nakitang sinusubukan ng mga tao na iligtas at ayusin, at mayroong mga excavator at crane sa lahat ng dako. Sunod-sunod na natagpuan ang mga bangkay mula sa mga guho, at sunod-sunod na sigaw at panaghoy ng mga miyembro ng pamilya. Nakatingin sa mga mukha na puno ng pawis, na may kalituhan, kawalan ng pag-asa, sama ng loob, ayaw, at kawalan ng magawa sa kanyang mga mata, si Yefan ay natigilan. Ang tuktok ng Snow Mountain, ang Deity Magic Seminar. Sa bulwagan ng Starry Sky Totem, nakatayo sa harap ng bowl ang kristal, ang matandang propeta, na nagsasagawa ng magic manipulation, ay biglang nanginig, nahihilo, at nahulog sa lupa. Sa trono, tumayo ang Dharma King of Doom, na ang mukha ay malabo. Propeta, anong nangyari? Ang propeta ay bumangon mula sa lupa, tumalikod at nahihiyang nagsabi, Hari ng Dharma, ang matandang katawan ay walang silbi, ang mga espiritual na tanikala ay nabali, ang mahika ng kabilang partido ay masyadong banayad, hindi naririnig, hindi ko ito kayang harapin. Paano ito posible? Medyo nagtatampo ang boses ng kanyang Holiness Doom, maliban sa iyo at sa akin, walang sinuman sa mundong ito ang makakasira sa espiritual na gapos ni Ir Shang. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya, walang pagpipilian. Mapait na sinabi ng propeta, ang anghel na bumangon mula sa mga patay. Siya ang sobrang kakaibang bilang. Natahimik ang hari ng Doom, at pagkaraan ng mahabang panahon, nagkaroon ng malungkot na tawa, Ang kakaibang bilang. Isa pang anomalya. Gustong makita ng haring ito, ang anomalyang ito, talagang napakaraming anomalya sa mundong ito. Kabanata 1653 Pangangaso. 1653. Mula nang bumalik si Helena sa Europa, si Feng Yaoying na lang ang nag-iisa sa malaking mansyon na tinitirhan niya. Bagamat paminsan-minsan ay pumupunta rito ang kanyang ina, kadalasan, medyo desyerto pa rin siya. Oo. Hindi nakalimutan ni Fan na hinahanap niya si Feng Yaoying sa gabi, ngunit medyo gabi na. Sa sala. Anong tinitingin-tingin mo? Naglakad si Yefan sa likod ng sofa at nakangiting nagtanong. Nagulat si Feng Yaoying, ngunit hindi niya napansin ang pagpasok ng lalaki. Tumayo siya at sinabing, takot mo ako, huwag kang mag-doorbell kapag papasok ka. Hindi ba ito sinusubukan mong sorpresahin ka? Pilit na ngumiti si Yefan. Hindi naman surpresa, nakakagulat, okay. Binigyan siya ni Feng Yaoying ng puting tingin, pagkatapos ay mabilis na kinuha ang remote control pad at pinatay ang programa sa TV. Napabuntong hininga si Yefan, lumapit at kinuha ang remote control panel, at sinabing, huwag mo itong eye-off, tingnan natin kung paano ito. Kumunot ang noo ni Feng Yaoying, it's all made up, you don't understand anything and talk nonsense there. What catches your eyes? Siyempre, wala nang iba pang ipapalabas sa balita sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang buong Xia Kingdom at maging ang buong mundo ay nagsasalita tungkol sa mahiwagang pag-atake ng light ball sa gitna ng Huahay. Ang piraso ng balitang ito, maraming media at komentarista ang nagsusuri at nagkomento sa massacre sa subway. Ang video dito ay lumabas na isang eksena sa subway kung saan pinutol ni Yefan ang tren gamit ang isang espada at tumalon pababa para pilitin ang preno gamit ang isang higanteng espada. Bagaman magulo ang sitwasyon sa sasakyan noon, kasama ang mga problema sa circuit, at hindi maganda ang ilaw, ang video na ito ay kuha ng mobile phone ng isang pasahero, at medyo malabo ito, kaya hindi malinaw na makita ang mukha ni Yefan. Gayunpaman, ito ay sapat na upang mabigla ang mga tao sa buong mundo. Lumitaw ang mga superhero sa subway, nagpabago ng tubig at nagligtas ng daan-daang buhay. Ang muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts ay nagdala sa Diyos. O ang demonyo. Sa ilalim ng screen, ang napakahabang headline ng balita ay lubhang kapansin-pansin. Hindi mapigilan ni Yefan ang ngumiti, hinayla si Feng Yaoying para maupo, at matiyagang nanood. Walang pagpipilian si Feng Yaoying kundi samahan ang lalaki at patuloy na makinig sa mga anchor, komentarista at eksperto na nag-uusap tungkol sa kanilang mga opinyon. Itong incognito master ng sinaunang martial arts, kahit na nagligtas siya ng daan-daang buhay, nagsakripisyo rin siya ng 4 na pasahero sa proseso ng pagliligtas ng mga tao. Hindi kaya sa ganoong kalakas na puwersa, kailangan niyang isakripisyo ang mga inosenteng tao, maaari ba nating ihinto ang tren? Sa tingin ko kailangan itong pag-usapan.
Sa ating bansa, at maging sa buong mundo, wala pa ring mabisang legal na pagpigil para sa mga sinaunang mandirigma, ang mga espesyal na grupong may higit sa tao na lakas. Sa pag-ataking ito, makikita rin natin na ang muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts ay hindi lamang nagdulot ng panibagong sigla para sa tradisyonal na martial arts sa mga tao, kundi pati na rin ang mga nakatagong panganib. Ito, parang biglang napuno ng bomba ang karamihan, hindi mo mapipigilan. Sa tingin ko ang mga nauugnay na departamento ay dapat mag-imbestiga ng mabuti. Ang master na ito na lumitaw sa subway ay malamang na may malaking koneksyon sa pag-ataking ito. Nagligtas man siya ng mga tao o nanakit ng mga tao, sa palagay ko ay hindi madaling magdesisyon. Nang makita ang mga komentong ito, hindi napigilan ni Fang Yaoying na magreklamo, naiinis ako, anong katarantaduhan ang pinag-uusapan ng mga ekspertong ito. Hindi kaya ang mga taong negil iligtas sa mga tao sa larangan ng digmaan ay pawang mga terorista. Ngumiti si Shi at sinabi, medyo makatwiran ang sinabi nila. Ako nga ang dahilan ng pag-akit ni Ayer dito. Sa pagsasalita, kailangan kong tanggapin ang responsibilidad. At maaari akong magkaroon ng malinis na konsensya, ngunit hindi ko ito magagawa ng hakbang-hakbang. Ito ay nasa lugar, at imposibleng masiyahan ang lahat. Dapat tayong matuwa na ang mga taong ito ay hindi tinatakot ng mga sinaunang mandirigma, at handa silang magsalita sa publiko, na napakabihirang. Hindi nakaimik si Fang Yaoying, iniisip mo talaga, magbago ka kung ikaw ako, kahit na pinaghirapan mong iligtas ang napakaraming tao, pinipili ka pa rin ng mga tao at pinaghihinalaan mo na sila ay mga terorista, kaya talagang pupunta ako sa istasyon ng TV para hanapin ang kanilang teorya. Hindi naman kailangan, tama rin sila sa maling tao, at wala silang hinaing sa akin. Kung talagang magkita sila, sa palagay ko kailangan nila akong batiin ng matino, nakangiting sabi ni Yefan. Nagpout si Fang Yaoying, tama, matatakot ako sa kamatayan kung talagang magkita tayo. Hoy, tama, asawa, kung ang video na ito ay naipost online, may mangyayari bang mali? May darating ba para imbestigahan ka? Halika ng maaga, ang mga taong nasa itaas, na nakakakilala kung sino ako, ay titigil sa mga bagay na ito, hindi sila nang ahas na guluhin ako. Sabi ni Yefan, tumayo, tumingin sa hapagkainan, mayroon ng 7 o 8 pinggan. Anong ginawa mo sa bahay? Tanong ni Yefan. Oo, ngunit ang insidenteng ito ay biglang nangyari, at ang mga ulam ay malamig, lumabas tayo upang kumain, sabi ni Fang Yaoying. Di bale, ang lamig kapag malamig, sayang-sayangin ito, naglakad si Yefan sa mesa at naupo ng nakangiti, matagal na akong hindi nakakain ng mga ulam ni Yingying. Fang Yaoying. Ngumiti ng malumanay, lumakad at nagsali ng 2 baso ng sparkling na alak, itinaas ang baso, at sinabing, sa iyo, ang bayani ng Huahay City. Oo. Saglit na natigilan si Fan, at natawa sa sarili na may masalimuot na ekspresyon, isa ka bang bayani? Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Gaya ng sinabi mo, hindi ako pwedeng mamatay na lang. Okay, bakit ang gloomy mo, hindi ka naman kamukha ng Yefan na kilala ko. Tapos nirerespeto ko ang lalaking mahal ko, okay. Kumurap si Fang Yaoying. Oo. Napaginhawa ang pamaypay, kinuha ang baso ng alak, at hinawakan ito ng malutong. Sa tuwing mahina ang ganitong uri ng mood, palaging mas komportable si Yefan kay Fang Yaoying. Marahil ang babaeng ito ay ipinanganak na may kakayahang magpahinga at magpasaya ng kanyang kalooban. Pagkatapos kumain, wala akong oras para maglinis, at napakalaki ng bahay kaya hindi ako masyadong abala. Pero kung maghuhugas ako ng plato at tatawagan akong tiya, masyado akong maislan. Mahinang tumawa si Fang Yaoying. Pagkasabi pa lang niya ay biglang napagtanto ng babae na may isang pares ng kamay sa kanyang likuran ang naabot at pumulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Asawa, anong ginagawa mo? Naghuhugas ako ng pinggan. Namula ang mukha ni Fang Yaoying. Ikaw ang maghugas ng sa iyo, paglalaruan ko ang sa akin. Sabi ni Yefan, itinaas na ng kanyang kamay ang palda ng babae. Ang oras, bago mo namalayan, ay dumating na sa madaling araw. Pagkatapos ng ilang oras ng kaakit-akit mula sa kusina hanggang sa banyo sa itaas na palapag, at pagkatapos ay sa kwarto, si Fang Yaoying ay nakatulog na parang siya ay bumagsak. Pagkatapos magsuot ng damit ni Yefan, naglakad siya sa balkona tumangala sa mabituing kalangitan, at tumingin muli sa natutulog na magandang babae na may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tumalon siya sa ibaba, lumipad ng ilang beses, mabilis na umalis sa lungsod, at dumating sa isang suburb na nasa likod ng isang bundok. Sa isang maliit na grocery store na hindi sarado, bumili si Yefan ng 2 sigarilyo at isang lighter, at naghanda ng 2 sigarilyo na ilalagay sa isang storage bag upang hindi siya maubusan ng sigarilyo sa lahat ng oras. Ang amo ay isang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang na nanunood ng mga palabas sa TV sa kanyang mobile phone sa kalagitnaan ng gabi. Ay ang kapatid na lalaki na naglalaro ng baraha sa gabi. Bumili ng napakaraming sigarilyo. Nainas din ng amo, kaya casual na nagtanong dahil sa gabing iyon ay negosyo. Ngumiti si Fan at sinabing, hindi, mananatili ako sa bundok ng 2 araw. Pupunta sa bundok. Anong ginagawa mo pangangaso? Labag ito sa batas. Sabi ng taong matabang Ye.
Tumalikod si Fan at naglakad palabas, nag-iwan ng dalawang salita, magsanay. Kailan? Magsasalita na sana si Fatty, wala nang makita si Ye Fan. Kabanata 1654 na seguridad. 1654. Ilang oras lamang bago pumasok si Ye Fan sa bundok, sa katunayan, sa kabisera ng kaharian ng Sia, isang malaking kaganapan na sapat na upang mabigla ang buong mundo ay tahimik na nangyayari. Ang kabisera, ang orihinal na punong tanggapan ng Dragon Soul, ay nasa isang maluwang na patio. Ang mga upuan ay nakaayos sa mga hanay, at ang mga pangalan ng mga tao ay nakapaskil sa bawat upuan. Kung makita ng mga tagalabas ang mga nakapost na pangalan na ito, matatakot sila. Sia. Ang mga kasalukuyang amo ni Guo ay sunod-sunod na nakalista, ngunit ngayon ang kanilang mga nameplate ay mayroon lamang mga pangalan at walang mga posisyon. At, sa tabi nila, may nakasulat na ilang pangalan, Wang Gawei, Xi Jinshan, Chu Taikang, Zhu Linming, Zhao Shangkang. Ang 5 sikat na patriarka, kahit wala sila sa bahay, nasa mga pagpupulong din ang mga founding father ng katandaan. Ang mga tauhan. Sa likod. Sila, naroon ang mga pinuno ng 4 na sekta ng Shaolin, Kunlun, Taijimen at Shushan. Xing Longmen, Beiwogu, Xuanzhanzong, Shenhujiao, at Kangyanmen, at iba pang malalaking sekta na umabot sa A-level na lakas ng organisasyon, ay kahangahangang nakalista rin. Ang iba, ang malalaking sekta mula sa Hilaga at Timog, ang malalaking gang, at ang mga pinuno ng nangungunang 50 sa impluensya ni Sia Guoneng ay inanyayahan din. Nakalista dito ang militar, ang dating Dragon Soul, ang kasalukuyang Feng Yu, lahat ng totoong kapangyarihan, gaya ni na Xu Mingyu, Wang Luotian, at iba pa. Bilang karagdagan, Wang Zihan, Chu Yuntian at iba pang mga sumisikat na bituin, na itinatag ang kanilang prestihiyo sa hukbo, ay na-recruit din. Maliban sa mga tao sa angkan, lahat sa pintuan. Walang mga kakilala na sasalubungin ang mga panauhin, lahat ay lumalakad ng mag-isa, maging ang matandang may saklay ay walang kitaliwasan. Oh, Mr. Xi, pumunta ka ba dito ng personal? Si Chu Taikang, ang pinuno ng pamilyang Chu, na nasa edad 70, ay umakyat upang batiin si Xi Jinshan nang makita siya. Tutulong na sana siya, ngunit winagaway pa rin ni Xi Jinshan ang kanyang kamay, hindi na kailangan, Taikang, kayang-kaya ng matanda gamit ang saklay. Sa nakalipas na ilang taon, ang pamilya Xi ay halos palaging namumuno kay Xi Hongfei, ang chairman ng Chamber of Commerce, ngunit ang tunay na Dinghai Shenzhen ng pamilya Xi ay si Xi Jinshan, ang founding father ng bansa. Kahit na nakilala siya ni Chu Taikang, kailangan niyang kilalanin ang kanyang mga nakatatanda. Ang mga amo na dati. 30 taon na kitang hindi nakita. Tuwang-tuwa akong makita ang kapakanan ng matandang benefactor na si Xi, nakangiting sabi ni Shaolin Abbot Master Qin Yuan. Ito ay hindi kasing husay ng mga masters na may panloob na lakas upang mapanatili ang kanilang kalusugan, at ang mga matatanda ay wala nang hihigit sa paghina ng mga taon, sabi ni Xi Jinshan na natatawa. Matandang Xi, talagang hindi madali, akala ko kailangan nating magkita muli sa ilalim ng lupa. Ngumiti si Zhao Shangkang, ang matandang lalaki ng pamilya Zhao, na may kalahating dulang na mga mata. Xi. Lumapit si Jinshan, nakipagkamay sa dati niyang kasamahan, at saka dahan-daang umupo. Ngayong may buhay na ang Sword God na yumanig sa mundo, kaming mga matatandang lalaki ay hindi nang ahas na dumating, noong ang salitang, Sword God, ay nabanggit, ang mga mata ng matataas na antas na ito sa kaharian ng Sia ay lahat ay nagpakita ng sindik, takot, at pakikiramay. Ang kulay ng paggalang. Nalaman nilang lahat na ang Sword God na si Ye Fan ay may kikialam sa kasalukuyang sinaunang martial arts revival movement, kaya pumunta sila para talakayin ang plano. Bagaman, alam ng lahat na ang muling pagbuhay ng sinaunang martial arts ay nagdulot ng maraming problema, mahirap para sa mga sinaunang martial artists sa buong mundo na talagang magkaisa para harapin ang mga problemang ito. Ngayon, sa sandaling lumapit ang Diyos ng Espada, lahat ay nagbigay ng mukha at dumating upang magkaroon ng isa-isa na pagpupulong. Sa totoo lang, maraming bigwig ang hindi pa nakikita si Ye Fan, at lahat sila ay gustong makilala siya ng personal. Ang batang esprimador na ito, na kayang gugulatin ang angkan gamit ang isang espada at isang espada, ay kamangha-mangha. Oras, 10:00 ng gabi, ayon sa schedule, dapat magsimula ang pulong. Gayunpaman, tumingin ang lahat sa paligid, pati si Sword God, wala man lang silang espada. Biglaan. Siyempre, isang medyo bilog na figure ang lumitaw sa pintuan, at tumingin sa paligid gamit ang isang probe. WHO. Nagpakita ng gulat na hitsura ang ilan sa mga mas mataas na antas ng mga sect master. Lycan Realm. Pinaikit ni Abbot Qin Yuan ang kanyang mga mata. Isa siya sa iilang mandirigma na nakarating sa Lycan Realm. Ano? Lycan? Master ka ba? Ngunit hindi ito maaaring maging Diyos ng Espada. Ang Diyos ng Espada ay tiyak na wala sa kaharian ng Lycan. Ling Suibai, ang kasalukuyang pinuno ng. Ang pangkat ng Shushan, ay medyo kaina-hinala at medyo nakaramdam ng kaina-hinala. Mukhang pamilyar. Si Wang Zihan, na nakaupo sa. Haha, Jiang Xiaobai. Anong ginagawa mo dito?
Sina Wang Zihan at Jiang Xiaobai ay hindi magkakilala noong sila ay napili para sa Yinlong. Ang malaking puting matabang lalaking ito na nababalot ng taba ay si Jiang Xiaobai, na tila tumaba kamakailan at may 3 baba. Hindi makapaniwala ang lahat, ang lalaking ito ay talagang isang martial artist mula sa Dust Realm. Oo naman, si Jiang Xiaobai, haha, Xiaobai, nakikilala mo pa ba si Shisho? Nakangiting bati ni Ling Suibai. Nahihiyang ngumiti si Jiang Xiaobai at sinabing, kumusta, tito, sa lahat. Ako, naririto rin ako para sa pulong. Ang lahat ay mukhang kakaiba, kahit na ang lakas ni Jiang Xiaobai ay hindi dapat maging problema, ngunit ang matabang lalaking ito ay masyadong kakaiba na pumunta dito upang pag-usapan ang mga pambansang gawain. Jiang. Naglakad si Xiaobai sa kanyang upuan sa sulok at umupo, ang upuan ay tila hindi kasya sa kanyang puwet. Si Wang Zihan, na nasa tabi ng nakakakita ng napakaraming malalaking tao, si Jiang. Kinabahan si Xiaobai na hindi siya naglakas loob na magsalita, kaya pinilit niyang ngumiti. Basta. Tapos, may boses galing sa kwarto. Dahil nandito na ang lahat, magsisimula na ang meeting. Salamat. Lumabas ng bahay si Lin Yuan na nakauniforme ng militar. Tagapayo. Si Lin Yuan. Bakit ikaw? Paano ang iyong kamahalan na Sword God? Nalaman ng isang grupo ng mga tao na narito si Lin Yuan para sa pulong, at lahat sila ay may iba't ibang ekspresyon. Binigay ni Lin Yuan ang kanyang mga kamay, ang pagpupulong na ito, ang buong planong ito, ay inaprubahan ng aking amo, at ako ang tagapagpatupad. May mas importanteng gagawin si boss, hindi niya kailangan dito, kaya, hindi siya lalabas ngayon. Ano? Hindi darating ang Sword God? Pinagluloko mo ba kami? Si Lu Yong, ang pinuno ng pinakamalaking gang sa silangan, ang si Short Gang, ay agad na bumangon at sinabing hindi nasisiyahan. Yung iba. Kalmadong sinabi ni Lin Yuan, sa post na ipinadala ko sa iyo, sinabi ba nito na ang boss ko ay talagang pupunta sa meeting ng personal? Nilinaw ko na nasa pangalan niya iyon, hindi sa personal. Lahat ng naririto, iwanan ang kanilang mahahalagang gawain, at pumunta hanggang sa kabisera para sa isang pulong, upang magbigay ng mukha sa Diyos ng espada. Hindi para bigyan ka ng mukha ni Lin Yuan. Akala mo kasama mo, makakaupo kaming lahat dito at makinig sa pakikipag-usap mo sa amin. Kung hindi dumating ang Sword God, aalis kami agad. Ang may-ari ng Baihua Valley na si Shi Jinhua ay bumangon din at sinabi. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon, ngunit ayaw nilang isuko ang kanilang mga sarili, sinasabi na sila ay inanyayahan ng Diyos ng espada, ngunit walang nakakita nito. Hindi nagmamadali si Lin Yuan, tumingin sa kanila ng nakangiti, at sinabing, may tumayo pa ba para magprotesta? Kung meron, bumangon ka kaagad. Halos lahat ng 5 sikat na pamilya at 4 na pangunahing paksayon ay nakipag-usap kay Ye Fan, ngunit hindi sila naglakas loob na lumipat dahil sa kanilang mukha. Ngunit mayroon. May ilan pa ring malalaking paksayon na nangingibabaw sa isang panig, at ang mga ulo ay sunod-sunod na tumayo. Bumangon ka, ito ang Xia Kingdom. Gaano man kalakas ang Sword God, isa lang siyang tao. Posible bang gusto pa rin niyang Year-Okon ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa? Tama. Hindi rin kumbinsido ang kungtong faction natin, bakit hindi niya tayo nakikita? Tiningnan ni Lin Yuan ang 7 o 8 hepe na sunod-sunod na tumayo, at bamantong hininga, una sa lahat. Sabi ko, ang amo ko ay may mas mahalagang bagay na kailangang harapin, kaya hindi siya dumating ngayon. Pangalawa, bagaman nag-iisa ang Sword God, hindi nag-iisa ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos magsalita, nagbigay ng 3 high five si Lin Yuan. Clap, pop, pop. 30 itim na anino ang mabilis na lumipad mula sa lahat ng direksyon, at sa isang kisap mata, narating na nila ang bawat gusali sa looban, sa itaas ng dingding ng patio. Sa ilalim ng gabi, ang 30 mamamatay na ito ay nakasuot ng itim, na may mga maskara sa kanilang mga bibig, baywang, likod, at mga binti, lahat ay nagsusuot ng iba't ibang uri ng malamig na mga sandata sa pagpatay. Labas sa kaluban. Sa isang iglap, isang malakas na pamimilit, tulad ng pagguho ng lupa at tsunami, ang nagpahirap sa mga taong ito. Nakamamatay na aura na parang Diyos ng kamatayan ang nagpamanhid sa kanilang anit at makahinga. Paano ito posible? Mukhang nabigla si Abbot Qin Yuan. Anong nangyari kay Master? Lycan. Ito pala ay galing sa Dust Realm. Bulalas ng ulo ng Kunlun. Lahat ng mga sinaunang mandirigma sa eksena. Hayaan akong ipakilala sa iyo, ito ang aming organisasyon ng Buffalo ng Inferno, ang pangalawang koponan, lahat ng 30 tao, sila, ay mga security guard ngayon. Bahagyang inalog ni Lin Yuan ang folding fan, at sinabing may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 1655. Nang marinig ang mga pahayag ni Lin Yuan, ang mga taong nasa kapangyarihan at ang pinakamalalaking pangalan sa sinaunang martial arts world ay muling nasigla at halos nakalimutang huminga. Buffalo, narinig na nila ito, ang nangungunang mamamatay na organisasyon sa mundo. Ngunit ang tanong ay, paano posible para sa isang mamamatay na organisasyon na random na dumating sa isang koponan, at lahat ito ay nasa maalikabok na kaharian?
Sa sinaunang martial arts world ng Xia Kingdom, kung hindi mo bibilangan ang clan, natatakot ako na mahirap pumili ng 30 tunay na master ng Realm of Lycan. Ibig sabihin, itong tinatawag na security team lang ang maaaring manguna sa sinaunang martial arts world ng Xia Kingdom. Ang mga pinuno ng mga gang na nakatayo pa lang ngayon at magsasalita na sana laban sa kanila ay hindi maiwasang maupo ng maingat. Lahat sila sa audience na magkakasama ay hindi ang mga kalaban nitong 30 Dust-Free Realm Warriors, not to mention this isa pa rin itong makapangyarihang mamamatay na nag-aaral kung paano pumatay ng mga tao na mas mahirap pakitunguhan kaysa sa mga ordinaryong mandirigma. Gayunpaman, ang mga taong naruroon ay hindi rin bobo. Nadama nilang lahat na normal na magsalita, imposible para sa isang kalabaw na magkaroon ng napakaraming master ng Lycan Realm. Strategist, bagamat ang lakas ng Inferno ay labis kaming nagulat, ngunit masyado kang ignorante sa aming mga lumang ilog at lawa. Umupo roon si Luyong mula sa Shark Gang at nagpatuloy, isang pangkat ng mga mamamatay tao, lahat sila ay mula sa daigdig na walang alikabok, bilang isang pandaigdigang organisasyon, may daan-daang tao, posible bang daan-daan silang lahat ay mula sa daigdig na walang alikabok. Maraming tao ang tumango, at hindi sila makapaniwala na napakaraming lugar na walang alikabok. Ang Master. Sa tingin ko ito ay dapat na Buffalo, o kahit na ang lahat ng mga mandirigma ng Inferno mula sa Dust Realm, sabi ni Shi Jinhua ng Beiwogo. Ngumisi din ang pinuno ng sekta ng Kungtong at sinabing, talaga bang tinatrato mo kami na parang mga bata? Kahit mga tagapayo sa militar kayo ay masyadong minamaliit. Pinagsalikop ni Shaolin Abbot Qin Yuan ang kanyang mga kamay, Amata ba, Master Xe? Ngayon, ang iyong lolo ay naruroon din, at lahat ng nakaupo rito ay isang pinuno sa sinaunang martial arts na mundo ng Xia Kingdom at isang tyrant, at lahat sila ay may kanya-kanyang pananaw. Sa katunayan, ang 30 taong ito mula sa daigdig na walang alikabok ay sapat na upang patunayan na ang Inferno ay may magandang background. Maaari kang makipag-chat sa amin. Kung ano nga ba ang nangyayari sa pagpupulong na ito, hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Yung Abbot pa rin ang nagsasalita, Zong, makinig ka, haha, aminado naman tayo na makapangyarihan ang Sword God, at aminado din tayo na may lakas ang Inferno. Pero kung gusto mo kaming takutin ng ganito, para masunod kaming lahat, masyadong walang galang iyon sa mga bayani ng mundo. Oo, nandito kami para sa isang pagpupulong, hindi bilang mga tagapaglingkod para sa iyo Inferno. Hindi mo kami matatakot sa pagsasalita ng ganito. Ang mga sinaunang pinuno ng martial arts mula sa buong mundo ay pinag-uusapan ito. Ang mga taong nagpadala sa kanila ay pawang may pag-aalinlangan, ngunit dahil sa kanilang pagkakaibigan ni Ye Fan, wala silang masabi. Medyo nagbibiro ang mga mata ni Xe Lin Yuan, at bahagya niyang niyugyug ang kanyang pamaypay. Pagkatapos ng grupo ng mga tao ay halos tahimik, sinabi niya, tapos na ba kayo? Lahat. Nadama na medyo mali ang kapaligiran, dahil ang mapanlit na ekspresyon ni Xe Lin Yuan ay tila itinuturing silang mga tanga. Kung tapos na, turn ko na para sabihin. Inilagay ni Xe Lin Yuan ang pamaypay at walang magawang sinabi, sa tingin mo ba kailangan kitang takutin dito? Sa lahat ng nararapat, nandito lang ako para linawin ang mga bagay para sa boss. Sa palagay mo ba sa lakas ng ating amo, kailangan mong takutin? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng lahat sa madla ay nagsimulang magmukhang pangit. Lahat sila ay nangungunang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, at sila ay napakababa, kaya natural na sila ay galit. Ngunit bago pa sila makapagsalita, nagpatuloy si Xe Lin Yuan, mabuti naman. Sabi ko ito ang security team. Kung hindi ka maniniwala sa akin, hahanap ako ng kapatid dito at ipaharap sa iyo. Sa pagsasalita, kinuha ni Xe Lin Yuan ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero. Sa mga mata ng pagdududa ng lahat, mabilis na nakakonekta ang telepono. Hoy, Asmodeus, halika rito. May mali dito. Pagkababa ng telepono, maluwag na sinabi ni Xe Lin Yuan, huwag kang mag-alala, ang namamahala sa Buffalo, ang kapatid kong si Asmodeus ay nasa kabisera din, at narito siya, natural mong malalaman kung totoo o mali ang sinabi ko. Bago natapos ang mga salita, isang malakas na pamimilit ang dumating mula sa direksyon sa hilaga ng bakuran. Ang matalim na layunin ng pagpatay ay parang nagngangalit na apoy, at gusto nitong sunugin ang lahat. Sa isang kisap mata, mahigit 100 anino ang lumitaw. Tulad ng mga itim na agila, bumaba sila mula sa langit at dumaong sa lahat ng direksyon ng patio. Itong 100 mamamatay tao na nakaitim na nakadamit, na may mga demonyong badge ng ulo ng tupa sa kanilang mga dibdib, iba't ibang kulay ng buhok at kulay ng balat, maliwanag na nagmula sa buong mundo. Si Asmodeus, na nakasuot ng itim na trench coat, ang kanyang buhok ay magulo na parang ilang taon nang hindi inalagaan ito, ang kanyang mga talukap ay bumagsak, at siya ay bumagsak sa tagiliran ni Xe Lin Yuan, at tumingin sa paligid gamit ang kanyang malamig na mga mata na parang kutsilyo. Sa oras na ito, ang patio ay tahimik, ang lahat ng mga sinaunang mandirigma ay mapatla, at ang pagkagulat sa kanilang mga mata ay hindi masabi. Kahit na hindi magsalita ang Abbot Qin Yuan at iba pang mga mandirigmang Lycan sa pagkakataong ito, mauunawaan na ng iba sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga ekspresyon ng mga master na ito Lycan. Puro alikabok na naman.
Sa pagkakataong ito, higit sa 100 master sa itaas ng Dust Realm ang direktang dumating. Sa inferno na ito, napakawalang kwenta ba talaga ng Lycan Realm? Sinabi ni Exi Lin Yuan na walang imak, sabi ko, palpak na multo, hiniling ko sa iyo na pumunta, ngunit hindi ko hiniling na dalhin mo ang lahat ng mga kapatid dito, ano ang ginagawa mo, nakikipag-away sa mga grupo. Narinig kong may sinabi ka, naisip kong hayaan mo akong magdala ng isang tao dito. Mahinang sabi ni Asmodeus. Si Exi Lin Yuan ay mukhang labis na nababalisa, sa pagtingin sa iyo, natakot sila sa kanila. Ngayon, kami ay sa ngalan ng boss, at kami ay nakipagpulong sa kanila, hindi para pumatay. Stop talking nonsense with me, I hate this kind of dawdling thing the most. Kung gusto mong sabihin ko, kung hindi ka makikinig sa boss, patayin silang lahat, ano ang silbi ng pagkakaroon ng meeting? Ngumisi si Asmodeus, brother hindi madali para sa bawat isa sa atin na maglinis ng isang gang, at sa loob ng isang araw, lahat ng sekta sa buong Xia Kingdom ay pag-aari ng boss. Hey! Nagmamadaling nasaroon ng loob si Exi Lin Yuan, ano ang pinagsasabi mo? Huwag kang maingay. Ganun ba klaseng tao ang amo natin? Hindi na kailangan. Malamig na bumantong hininga si Asmodeus, na parabang hindi siya nasisiyahan, at malamig na tumingin sa ilan sa mga taong naruroon bago iwinagayway ang kanyang kamay, umalis ka na. Sa sandaling siya ay nagutos, higit sa 100 Dust-Free Killer sa pinangyarihan ay mabilis na umalis sa looban. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng 12-dosenang mga tao sa audience na medyo gamaan ang kanilang paghinga. Direktang nakahanap ng upuan si Asmodeus, matapang na umupo, at hindi agad umalis. Habang nakikita siya ng lahat, naalala nila ang sinabi niya. Sa isang araw, nagpadala sila ng mga mamamatay tao para duguan ang sinaunang martial arts world ng Xia Kingdom. Kung iisipin pa lang, maraming sect leaders ang babagsak. Magpadala ng daan-daang Lycan killers, hindi talaga nila ito mapipigilan. Kung pinagsama-sama mo ang lahat ng mga sekta, hindi mo matatalo ang daan-daang Lycan realms. Nakangiting tinanong ni Exi Lin Yuan ang mga taong naruroon, lahat, ngayon. Opisyal na tayong nagdaraos ng pulong, mayroon bang anumang tumututol? Ang mga tao mula sa si Short Gang, Beiwogo, Kungtong Faction, at maging si Shaolin, na nagtanong ngayon lang sa Dachin Yuan Abbot, na labis na nabigla, ay hindi nang ahas na magsalita. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Shushan, Taijimen, at ang 5 sikat na sekta ay sumuporta sa kanila ng malakas at nagsimulang magpahayag ng kanilang mga opinyon. Panahon na para magsimula. Ang inyong kamahalan na Sword God ay nagmamalasakit sa mundo, at isang pagpapala para sa mga tao ng limin na pangalagaan ang mga gawain ng sinaunang martial arts world. Nagmamadaling sumigaw si Hu Lishan ng Taijimen. Tama, nakita ng aming pamilyang Wang ang kanyang kagalang-galang na Sword God sa kanyang sariling mga mata, nagayos ng mga bagay para kay Feng Yu, at nasira ang alyansa ng Angkan. Siya ay isang tunay na bayani. Ang kanyang mungkahi ay talagang isang magandang mungkahi. Isang grupo ng mga tao ang humihip kay Ye Fan sa langit gamit ang iyong mga salita at ang aking mga salita. Bahagyang ngumiti si Exi Lin Yuan, binalik ang tingin kay Asmodeus, at bumulong sa kanyang puso, ang palpak na aswang na ito ay maaaring kumilos ng maayos. Kabanata 1656 na pambansang idolo. Ang susunod na pagpupulong noong 1656. Hindi na talaga tinatawag na meeting. Hanggat nagtatatag ng panuntunan si Exi Lin Yuan, walang sinumang naruroon ang maglalakas loob na magpahayag ng pagtutol. Sa katunayan, orihinal na nais ni Exi Lin Yuan na ayusin ang mga bagay-bagay, hindi para hadlangan ang pag-unlad ng sinaunang martial arts world, kundi para gawing moderately revival ang sinaunang martial arts, upang magkaroon ng batas na susundin ng mga sinaunang martial arts practitioner sa sekular na mundo. Kaya naman, bagamat babawasan nito ang kita ng ilang sinaunang martial arts sects, hindi ito sapat upang maging sanhi ng maraming pagdugo. Nang matapos ang pulong, hindi nakarinig ng anumang pagtutol si Exi Lin Yuan, at ito ay isang kumpletong desisyon. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, si Exi Jinshan, ang matandang lalaki ng pamilya Exi, at ilang mga kakilala ay nanatili hanggang sa wakas. Sa matandang mata ni Exi Jinshan, may kumislap na liwanag, at tiningnan niyang mabuti si Exi Lin Yuan, at sinabing, Apo, wala ka sa limelight ngayon. Lolo, hindi ako masyadong nagpakita ng limelight, lahat ng ito ay hiniram sa aking amo, sabi ni Exi Lin Yuan na may mahinang ngiti. Si Wang Gaowei sa tabi niya ay tumawa at nagsabi, ayon sa aking opinyon kay Mr. Ye, hindi siya ganito, na handang gumugol ng oras sa pagbuo ng maraming batas at regulasyon, at ang mga nagmamalasakit sa mga sekular na gawaing ito, ang mga panukalang batas na iminungkahi sa pulong na ito ay ang lahat ng iyong mga tagapayo sa militar. Bakit? Patriarch Wang, masyado mong mababa ang tingin mo sa akin, kung sino ang gumawa ng panukalang batas na ito ba ang susi? Tanong pabalik ni Exi Lin Yuan. Natahimik ang lahat, at sa huli ay bumantong hininga si Chu Taikang, oo, hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito, ang susi ay upang makita kung sino ang maaaring magpatupad ng panukalang batas. Sa mundo, natatakot ako na wala ng puhunan para mabigla ang mundo kaysa sa Diyos ng Espada. Ang apo ng Diyos ng Digmaan, talagang pambihira.
Ang susi sa batang Diyos ng espada na ito. Siya ay wala pang 30. Hinaplos ng matandang lalaki na si Zhao Shangkang ang kanyang balbas at sinabing may mapait na ngiti. Ito ang tunay na pagbabago ng dinastiya, bawat isa ay humahantong sa daan sa loob ng daan-daang taon. Oras na para tayong mga matandang buto ay magpahinga. Nag-isip si Exi Lin Yuan at Bam Ulong, mga matatanda, huwag nang isipin ang mga bagay na ito. Kung ikukumpara sa mga taong tulad ng amo ko, kami ay mga ordinaryong tao lamang. Kaya naming gawin ang aming makakaya at sundin ang tadhana. Haha, gusto kong marinig ito, kung gaano ka-Jose at kahangahangang mga bagay, nakangiting sabi ni Zhou Linming. Nakangiting tumango ang lahat, at pagkatapos ay bumalik sa kanilang sarili. Alam nilang kapag inihayag ang resulta ng pagpupulong ngayon, tiyak na mayayanig ang mundo. Sa wakas ay umalis na si Exi Jinshan, tumingin siya kay Exi Lin Yuan na may pag-aalinlangan, at sinabi sa mahinang boses, Lin Yuan. Matanda na ako, at ang upuan ng padre de pamilya ay dapat na ipasa sa iyong ama, ngunit, kung handa kang pumalit, maaari kong tawagan ng mga shot. Hindi na kailangan, lolo, magalang na pagtanggi ni Exi Lin Yuan, ang aking kinabukasan ay wala sa bahay ni Exi. Kung pinapahalagahan mo ang iyong sarili na hindi ang apo ng pangunahing bahay, ito ay talagang. Hindi, ngumiti si Exi Lin Yuan at sinabi, lolo, masyado kang nag-aalala. Tumanggi akong pumalit bilang pinuno ng pamilya Exi. Hindi sa pakiramdam ko ay mababa ako. Hindi rin. Nagagalit ako sa iyo at sa aking ama. Ibig kong sabihin. Hindi lang ako mabubuhay para sa pamilya Exi, may mas malaking yugto sa mundong ito. Kumunot ang noo ni Exi Jinshan, nakatingin sa kanyang kumpiyansa na apo, malungkot siyang tumango nodding, talagang matanda na ako, makitid ang puso ko. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Exi Jinshan at tahimik na umalis, nakasandaw sa isang tungkod. Pagkaalis ng halos lahat, sumigaw si Exi Lin Yuan, Fatty, hindi kita binitawan. Ilang hakbang palang palabas ng pinto si Jiang Xiaobai, nag-aalangan na nagplanong maghanap ng lugar na makakainan ng hapunan, ngunit napahinto ito ng hindi inaasahan. Ah, Sargento, anong problema? Tumayo si Jiang Xiaobai sa pintuan at nagtanong ng walang muwang ng ngiti. Ang bagong pattern ay nangangailangan ng bagong dugo upang suportahan. Tulad ni Wang Zihan, kailangan mong magsimulang magnegosyo. Ngumiti si Exi Lin Yuan. Ah, ako. Nagmamadaling iwinagayway ni Jiang Xiaobai ang kanyang kamay, hindi ko kaya, ako. Sayang ako. Hindi napigilan ni Exi Lin Yuan na matawa, sayang ka. Ano ang dapat kong gawin? Ang sabi ng amo ay gusto niyang hilahin kita pataas, o sasabihin ko sa kanya na hindi mo gagawin. Napabuntong hininga si Jiang Xiaobai, nag-isip ng malalim, at ngumisi. Nakangiting tumango, ay, susubukan ko. Mukha ni Mr. Ye, kailangan ko pang ibigay, sa maaga. Umaga, ang news media ni Xia Guo ay naglabas ng isang pangunahing headline sa unang pagkakataon. Maging ito ay isang metropolis na malabakal na kagubatan, o ang walang katapusang mga kalye at eskinita, maging ito ay nasa isang malalim na compound ng bahay, o sa mga tahanan ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling binuksan ng lahat ang TV, maririnig nila na ang mga anchor ay nagbo-broadcast ng parehong balita sa mataas na frequency. Ayon sa pinakabagong balita mula sa istasyong ito, si General Wang Luotian. Ang tagapagsalita ng pambansang militar, ay opisyal na inihayag na ang Basic Law of Guo Safety, na kilala rin bilang Guo Code, ay ganap na ipatutupad sa loob ng buwang ito. Naiulat na kapag naipatupad na ang code, ang lahat ng sinaunang martial artist sa bansa, at ang mga nagsisimulang magsanay ng sinaunang martial arts, ay kailangang magparehistro. Ang sinumang organisasyon o individual na gustong mag-recruit ng mga sinaunang alagad ng martial arts ay kailangang magparehistro, para may mga bakas na kasunod. Ang mga partikular na alituntunin ng sinaunang martial arts code, bawat departamento iba't ibang paksayon, pangunahing martial arts hall at sinaunang martial artist ang lahat ay kailangang ipakilala sa isang napapanahong paraan, at ang ilang mga pinuno ng sinaunang industriya ng martial arts ay kailangang magsagawa ng mga legal na pagtatasa. Kasabay nito, upang matiyak ang kalidad ng pagpapatupad ng code, ang ating bansa ay magtatatag ng isang organisasyong nagpapatupad ng batas para sa mga sinaunang martial artist. Pinangalan ng Sword Handler, dalubhasa ito sa pagharap sa mga grupong kriminal na pinangungunahan ng mga sinaunang mandirigma. Iniulat na ang Sword Handler ay isang confidential na organisasyon, independent sa umiiral na sistema, hindi bahagi ng opisyal at militar, at sumusunod lamang sa mga batas at regulasyon upang parusahan at maiwasan ang krimen sa ancient martial arts. Sinaunang Martial Arts Code. Escrimador. Isang batas, isang organisasyon, ang ganap na nagpasigla sa mundo, at kahit ang buong mundo ay tumingin dito. Nang ang mga ordinaryong tao sa buong kaharian ng Siya ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang magiging epekto ng mga sinaunang mandirigma sa lipunan, ang bansa ay tumugon ng napakalakas, na talagang ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang mga sinaunang mandirigma ay hindi mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao, at ang hukbo ay hindi madaling pamahalaan, kaya paano sila mapipigilan? Gayunpaman, noong inakala ng maraming tao na ang gayong biglaang batas at regulasyon ay pumupukaw ng pagsalungat mula sa sinaunang martial arts world, ito ay hindi inaasahan.
Walang malaking paksayon ang nang-ahas na magpahayag ng pagtutol. Ang opisyal na Weibo at mga opisyal na webpage ng mga pangunahing paaralan ng sinaunang martial arts, pati na rin ang personal na Weibo at mga opisyal na account ng ilang martial arts masters, ay lahat ay nagpahayag ng kanilang pagkilala at suporta para sa sinaunang martial arts code na ito. Respeto. Nang makita ng mga tao ang balitang ito, lahat sila ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Sino ang gumagawa ng mga batas at nag-aayos ng estremador? Paano gawing masunurin ang lahat ng bayani sa mundo? Ang papel ay hindi maaaring maglaman ng apoy, at unti-unting lumalabas ang ilang mga tao mula sa mga sinaunang mandirigma. Lumalabas na ang pinuno ng sword wielder ay isang walang katulad na master na kilala bilang Sword God. Sa ilang sandali, ang mga paksa tulad ng kung sino ang Sword God, kung ang Sword God ay lalaki o babae, ilang taon na ang Sword God, at sino ang Sword God, at iba pa, ay muling nagpasabog sa internet. Walang alinlangan na sa panahong ito ng maunlad na internet, hanggat may kaunting pag-aalala para sa mga sinaunang martial artist, sisimulan nilang ituring ang Sword God bilang unang tao sa kontemporaryong sinaunang martial arts. Kung wala na, ang salitang Sword God lang ang gumagawa ng hindi mabilang na mga babae na nagmamahal sa mga bayani at mga lalaking sumasamba sa malalakas na lalaki na puno ng pagkahumaling. At ang kabuuan ay naging isang pambansang idolo, at maging ang bida ng isang world-class na celebrity. Sa totoo lang, hindi ko alam na sunog na pala ako sa labas. Sa isang ligaw na bundok 12-12 ng milya ang layo mula sa Huahay, si Yefan, na tahimik na nag-aaral at nililinang ang 9 transformations ng Divine Dragon, ay nakaupo sa isang bluestone. Pagkaraan ng 2 araw, binuksan niya ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Kabanata 1657 i-click ang OK. 1657. Bagaman, ang 2 araw ay hindi isang mahabang panahon para sa mga sinaunang mandirigma, at maaaring tumagal ng higit sa 2 araw upang maunawaan ang isang ehersisyo. Gayunpaman, para kay Yefan, sapat na ang 2 araw. Sa mundo ng Sword God's Ring, halos isang taon nang pinag-iisipan at inuunawa ni Yefan ang 9 transformations ni Shenlong. Sa katunayan, ang paglilinang ng siyam na pagbabago ng banal na dragon ay mas mahirap kaysa sa mga ordinaryong pagsasanay, dahil nangangailangan ito ng sabay-sabay na paglilinang ng sariling katawan upang mapaglabanan ang mga pagbabagong dulot ng pagmulat ng linya ng dugo. Ang mga miyembro ng Shenlong clan ay may mas malakas na pisikal na fitness kaysa sa pangkalahatang mga miyembro ng clan, para lamang matugunan ang mga pangangailangan ng siyam na pagbabago ng Shenlong. Bukod dito, ang ilang mga clansmen ay hindi maaaring gisingin ang kanilang dugo, na ginagawang imposible ang unang hakbang. Gayunpaman, para kay Yefan, ang paggising ng mga daluyan ng dugo at pisikal na fitness ay wala talaga. Itong nakakabaliw na sayaw niya, hindi masyado para sa kanyang physical fitness na umabot sa level na pinakamaganda sa mundo. Kasabay nito, bulag siyang nag-isip at itinaas ang kanyang bloodline sa antas ng Flood Dragon Realm, ngunit hindi niya ito magagamit. Sa makatuwid, kailangan lang ni Yefan na lubusang maunawaan ang panloob na katangian ng siyam na pagbabago ng dragon, at maaari siyang magsimula sa Jiaolong Realm at mabilis na umunlad. Higit sa lahat, matapos ikumpara ang kanyang pagkakawatak-watak sa 9 transformations ng Shenlong, binago ni Yefan ang mga pamamaraan na ginagawa ngayon ng mga tao ng Shenlong clan. Noong nag-cultivate si Yefan, para siyang pato sa tubig, at hindi siya nag-alala sa pagtakbo ng kaluluwa ng dragon. Gayunpaman, ang disintegrasyon ay, pagkatapos ng lahat, isang pinakamataas na paraan ng pakikipaglaban na mas mahusay kaysa sa asol. Sa kasalukuyan, kailangan lang ni Yefan ang siyam na pagbabago ng dragon upang matulungan siyang mapabuti ang kanyang kaluluwa ng dragon at palakasin ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang tunay na kapangyarihan ng labanan ay mas makatotohanan pa rin. Gayunpaman, pagkatapos talagang matutunan ang 9 transformations ng Divine Dragon, naramdaman pa rin ni Yefan na ang kapangyarihan ng bloodline ng Divine Dragon ay talagang may malaking potensyal. Tumayo si Yefan, bahagyang tinapik ang kanyang mga paa, at ginalaw ang siyam na pagbabago ng Divine Dragon, at isang agos ng hangin ang nabuo sa paligid niya. Siya ay gumulong diretso sa hangin. Sa antas ng bloodline ng dragon, maaari kang maglakad sa hangin. Si Yefan ay huminga ng ilang beses sa ere, nag-click sa kanyang dila, at bumulong, masyadong mabagal. Hindi kasing bilis ng Huge Ian. Kaagad, si Yefan ay nagpatawag ng isang espada, tinapakan ito, at mabilis na nakarating sa isang kanyan. Sa ibaba ng kanyan, ay may dumadaloy na batis, na natatakpan ng mga bato. Tumingin si Yefan sa lupain, kaya ginamit niya ang magic door sa 9 transformations of the dragon, at ang dugo ay parang magma na patuloy na umiinit, at mas mabilis itong damaloy sa mga daluyan ng dugo. Ang ningning sa mga mata ni Yefan ay nahulog din sa isang gintong pula. Ho! Pagkatapos huminga, umungal si Yefan. Boom! Naglalagablab na apoy na bagyo ang lumabas sa bibig ni Yefan at winasak ang kanyan. Ang mainit na apoy ay sumangga ng maraming singaw ng tubig, at maraming mga bato ang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasunog ng pula o kahit na natunaw. Apoy na dragon, hininga ng apoy ng dragon. Pagkatapos ng isang taon ng pag-unawa sa Sword God Ring, matagumpay na nagising ni Yefan ang kanyang bloodline at itinaas ito sa isang fire dragon.
Bagamat ito ay napakabilis, para kay Yefan, ito ay isang pagsabog batay sa kanyang nakaraang akumulasyon. Gustong ipagpatuloy ni Yefan ang pagsasanay, ngunit nalaman niya na tila napakahabang daan para umakyat ang dragon na apoy at subukang makalusot sa 5 kulot na gintong dragon. Dahil sa kaharian ng apoy na dragon, ang kaluluwa ng dragon at ang linya ng dugo ay umabot sa napakataas na yugto, na may maraming puwang para sa pagpapabuti. Kung tungkol sa paraan ng paglilinang ng 5 kuko na gininto ang dragon, ito ay medyo malabo, at higit pa ang kailangang patakbuhin ng mga individual at kaluluwa ng dragon, hanggang sa maabot ang isang tiyak na antas, upang magkaroon ng epipanya. Ito ay isang medyo mahiwagang bagay. Kahit na umiiral ang kaluluwa ng dragon, hindi ka nito kakausapin. Paano ako makikipag-ugnayan sa kaluluwa ng dragon? Sa makatuwid, alam ni Yefan na gaano man katagal ang kanyang ginugol, maaaring hindi niya ito maisip, kaya hindi na siya mag-aaksaya ng mas maraming oras. Matapos huminga ng longyan si Yefan, naramdaman niya na ang kanyang hininga ay napakasoso. Kung ang kanyang pag-unawa sa 9 transformations of the Divine Dragon ay walang problema, ang hininga ng Fire Dragon Realm na ito ay dapat na lubhang nakakatakot, at siya ay hindi pa rin talaga nakakapag-cultivate sa peak ng level na ito. Siyempre, nagsisimula pa lang si Jihan Tian, na nakita ko noong araw na iyon. May isa pang tanong, na nakapagtataka kay Yefan, ang hininga ng dragon na ito ay para palabasin ang kapangyarihan ng dugo, bakit kailangan nilang gamitin ang kanilang mga bibig para palabasin ito? Kung saan, ang paglanghap gamit ang iyong bibig at pagkatapos ay ilalabas ito ay talagang medyo matagal, at ang epekto ay hindi ang pinakamahusay. Madaling bigyan ng pagkakataon ng kaaway na makatakas. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba, sinubukang ilipat ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang kamay, at bumaril na may layunin ng espada. Boom! Ang isang gintong walang kapantay na layunin ng espada na may mga apoy, tulad ng isang rocket na tumutusok sa ulap, ay direktang tumusok sa isang malalim na hukay na ilang metro sa bangin. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan at bigla siyang natauhan. Oo naman, ang longyan ay maaaring ilabas sa pamamagitan ng iba pang mga bahagi. Bagamat nangangailangan ito ng ilang mga kasanayan, hindi ito mahirap para sa isang tulad ni Yefan na sanay gumamit ng layunin ng espada. Kakaiba. Hindi ba alam ng Shenlong clan ang tungkol dito? O hindi nila gagamitin ang longyan sa ganitong paraan? Umiling si Yefan, at walang pakialam sa iniisip nila. Para sa kanya, ang kakayahan ng sword intent na sumanib sa mga apoy ng dragon ay isang pagpapabuti din sa lakas ng labanan, at sapat na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang apoy ng dragon apoy na dragon ay hindi lamang kamangha-mangha sa temperatura, maaari itong sumunog sa espiritu. Hindi talaga alam ni Yefan kung kayang labanan ng kanyang dragon soul ang espiritual na kapangyarihan ng Doomsday King, ngunit wala siyang oras. Kung ang ilang bagay ay naantala, maaari niyang pagsisihan ito habang buhay. Matapos ayusin ang mga iniisip sa kanyang isipan pagkatapos, bumalik si Yefan Yujian sa tahanan ni Huahai. Sabado ng umaga noon, at ang mga miyembro ng pamilya ay kumakain ng almusal, at napakasaya nilang makitang bumalik si Yefan. Dad, saan ka nagpunta? Tanong ni Tuan Chuan na dinilaan ang gatas sa kanyang bibig. Lumapit si Yefan at hinalikan ng sanggol sa ulo, pagkatapos ay nakangiting sinabi, ano ang problema, nami-miss ko ang aking ama. Buti na lang, may tiyahin na makikipaglaro sa grupo. Ang maliit na batang babae ay bihirang tumayo. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ngunit nang tumingala siya, nakita niya na ang iba pang miyembro ng pamilya, kasama sina Zhou Xinjiang, Tita Jiang, Ji Wanqing, at iba pa. Ay nakatingin sa kanya na may nakangiting mga mata, at hindi niya maiwasang magtaka, ano ang iyong ekspresyon? Ano ang nangyayari sa akin? Mayroon bang mga bulaklak? Yefan, lahat kami ay ipinagmamalaki sa iyo, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho, seryosong sabi ni Zhou Xinjiang. Ah, anong pinagsasabi mo, lolo? Nagtataka si Yefan. Kinuha ni Mumumo ang kanyang telepono, nag-click sa Weibo, at sinabing, bro-in-law, tingnan mo ang fan group mo. Napakaraming babaeng fan, napaka-cool mo. Sa tingin ko ay ibablock ng kapatid ko ang Weibo account na ito kapag nakita niya ito. Tumingin si Yefan at kumunat ang noo. What the hell? Sword God Support Association. Ano? Lahat. Tumingin sa isa't isa, kakaibang sinabi ni Ji Wanqing, Brother Yefan, bakit mo pa kami tinatanong? Hindi ka ba abala sa organisasyon ng mga swordsman at sa sinaunang martial arts code noong lumabas ka nitong 2 araw? Nagulat si Yefan saglit. Naintindihan ko at ngumiti, oh, sinabi mo iyan, inaprubahan ko lang, hiniling ko kay Lao Xi na gawin ito, wala akong pakialam doon. Hindi ba, bayaw, talagang napakalaking bagay ang iniiwan mo sa isang utusan. Ibinuka ni Mumumo ang kanyang bibig ng labis. Sino ang katulong, maaari ka bang magsalita? Kapatid ko iyon, sabi ni Yefan, bago niya naalala na kinuha ang kanyang telepono at binasa ang balita. Pagkatapos panoorin ang balita, halos naintindihan ko na ito, hindi napigilan ni Yefan ang mapangiti, itong matandang salamat. Kaya mo ito. Bro-in-law, isa ka na ngayong world-class na internet celebrity. Kailan ka magde-debut, suportahan ako, gusto kong maging isang world-class na batang pianist. Nagkunwaring seryoso si Mumumo.
Hinawakan ni Yefan ang mukha ng babae gamit ang isang kamay, pagkatapos ay inilayo ito, basahin mong mabuti ang iyong libro, at pag-usapan ito pagkatapos ng graduation. Sa sandaling ito, nagmamadaling bumaba si Manto mula sa itaas na half-run at half-roll, ibinagsak ang sarili sa balikat ni Yefan, dinilaan ang mukha ni Yefan, at malugod siyang tinanggap. Ngumiti si Yefan at hinawakan ang maliit na lalaki, kumuha ng sigarilyo, at itinaas ito sa kanyang kamay. Nagliwanag ang mga ginintoang mata ni Manto, at ibinuko niya ang kanyang bibig. Aw! Nakita ko ang maliit na bowl ang apoy na dumidikit sa upos ng sigarilyo sakto. Nakaon ang sigarilyo. Ang buong pamilya ay nakatitig sa eksenang ito sa nakatutuwang paraan, habang si Yefan, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, ay naghagis ng Yangshenzi elixir sa steambon bilang gantimpala. Hindi ako kakain ng almusal, may gagawin pa ako, pupunta ako sa Xuanming, magpakabait ka, at ang steamed buns din. Bumangon si Yefan, hinawakan ang ulo ng kanyang anak, pagkatapos ay tumalikod na may dalang sigarilyo sa kanyang bibig. Palabas ng pinto. Gayunpaman, ang lahat ay walang oras na mag-alala kung bakit nagmamadaling umalis si Yefan, dahil ang atensyon ng lahat ay nasa Manto na. Kabanata 1658 Dead End. Noong 1658. Lumipad si Yefan, at pagdating niya sa Xuanming clan, nakakita siya ng random internal affairs staff ng clan. Nasa meeting ba ang asawa ko? Nakangiting tanong ni Yefan. Nalaman niyang si Su Qingzhou ay nasa conference hall ng Xuanming clan. Natural na kilala ng mga taong nagtatrabaho sa clan si Yefan. Nang makita ang Diyos ng Espada na bumababa mula sa langit, ang tungkod ay natakot kaya nanginginig sila ng magsalita. Oo, Mr. Ye, nandito ka, oo. Oo, may meeting sa umaga ang Patriarch, tungkol ito sa Southern Branch. Kinawean ni Yefan ang kanyang kamay, hindi ko ito tinatanong, pagkatapos ay pupunta ako sa kanyang pag-aaral hintayin siya dito, at sabihin sa kanya na nandito ako pagkatapos niyang matapos ang pulong. Malinaw na tumango ang staff, yes, Mr. Ye. Dumating si Yefan sa pag-aaral ni Su Qingzhou, at kaagad na may nagdala ng bilang ng tsaa at merienda. May ilang tao pa nga sa labas ng bahay na maingat na nanunood, na parang naghihintay ng utos ni Yefan anumang oras. Hindi mapigilan ni Yefan na makaramdam ng kaunting kawalan. Umupo siya rito at hinintay na matapos ang pagpupulong ng kanyang asawa. Bakit kinakabahan ng mga taong ito? Nagkataon na hindi siya kumain ng almusal, kumain at uminom si Yefan, at pagkatapos maghintay ng mahigit kalahating oras, bumalik din si Su Qingzhou. Asawa, bakit hindi ka pumunta at sabihin sa akin ng maaga? Napangiti si Su Qingzhou nang makita niyang tumatakbo ang kanyang kasintahan. Walang masasabi, sarili kong teritoryo iyon. Tumayo si Yefan at naglakad para isara ang pinto ng study. Sa ilalim ng pagdududa ni Su Qingzhou, inabot ni Yefan at niyakap ang babae, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan. Natigilan si Su Qingzhou, ngunit ilang araw na siyang hindi nagkita. Kahit nahihiya siya, hindi niya ito pinansin. Pagpapalagayang loob sa kanyang asawa sa araw. Pagkatapos ng mainit na halik, tiningnan ni Yefan ang kanyang namumulang asawa at nakangiting sinabi, medyo napabuti ang teknolohiya. Ikaw, ang kalokohan mo, hindi ko alam kung anong nangyari. Inalis ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tingnan ang lalaki. Tumigil sa pagsasalita si Yefan, iniunat ang kanyang mga braso at niyakap ng mahigpit ang babae, tahimik na naramdaman ang init sa oras na ito. Bahagyang nanginig si Su Qingzhou, nagkaroon siya ng masamang premonition, samandal siya sa dibdib ng lalaki, at tahimik na sinabi, asawa. Ano ang gagawin mo? Natahimik si Yefan ng mahabang panahon, at sinabing, tulungan mo akong i-lock ang posisyon ng hari. Naningkit ang mga mata ni Su Qingzhou, nanigas ang kanyang katawan saglit, nilunok niya ang kanyang lalamunan, at may bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Huwag kang kabahan, dapat may tiwala ako na maglakas loob akong gawin ito. Magiliw na ngumiti si Yefan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi at sinabing, kung ang hari ng Dharma ay isang martial artist, hindi ako mag-aalala sa iyo, ngunit siya ay isang salamangkero, at ang kanyang mga pamamaraan ay walang katapusan. Kaya mo ba talaga? Kahit na gusto mong pumunta, gusto mo bang maghanap ng ilang mga katulong? Marami kaming tao, para magamit namin ang crowd tactics, naniniwala akong makakapagbigay ito sa iyo ng mas malaking battle space. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at ngumiti, ang karamihan ng tao. Mga taktika. Pagdating sa gayong labanan ng ganap na kapangyarihan, ito ay walang iba kundi mga taktika ng kanya ng kumpay. Gaano man ang hari ay hari pa rin, ang kapangyarihan ng mahika ay nasa lugar din ng pagpatay, at maraming tao. Hayaan mo lang silang ibigay ang kanilang buhay ng walang kabuluhan. Mas mabuti na yan kaysa hayaan ang asawa ko na harapin ang Dharma King of Doom mag-isa. Ikaw. Hindi mahalaga kung sabihin mong makasarili at mabisyo ako, gusto ko lang na panatilihin kang ligtas hanggat maaari. Tiningnan ni Yefan ang nag-aalalang hitsura ng babae. Ngumiti siya at umiling at sinabing, syempre alam ko, nag-aalala ka sa akin. Pero pagkatapos kong mag-practice ng 9 transformations of the dragon, dapat mayroon akong sapat na mental power.
Ang tagumpay o pagkatalo sa pagitan ko at ng Dharma King ay dapat sa isang iglap, maaaring patayin ko siya sa ilang segundo, o papatayin niya ako sa ilang segundo. Kaya, kahit na ang utak ko ay tumagal ng 1 o 2 segundo, sapat na ito. Sa pamamagitan ng labanan sa sinaunang mundo ng engkanto, natuklasan ni Ye Fan na kapag mas mataas ang antas, ang labanan ay isang kisap mata. Sapagkat, sa isang mas mataas na kaharian, ang kapangyarihan na makokontrol ng isang tao ay talagang higit na lumampas sa kapangyarihan na kayang tiisin ng isang tao. Parang, kung ipagpalagay na si Ye Fan ay hindi gumawa ng anumang mga hakbang sa pagtatanggol, lalo pa ang isang magsasaka sa kaharian ng immortalidad, kahit na ang isang magsasaka ng antas ng espiritu sa lupa ay maaaring pumatay sa kanya sa isang galaw. Gaano man kalakas si Ye Fan, kung hindi siya magwawatak-watik, hindi niya kailangan ng sword intent para protektahan ang kanyang katawan, at hindi siya umiiwas, isa lang itong mortal na katawan. Sa kabilang banda, kung ibibigay ni Ye Fan ang kanyang lakas, kahit na gusto niyang patayin ang Changsheng Realm, hanggat hindi umiiwas o lumalaban ang kalaban, ito ay isang galaw lamang. Ito ay totoo lalo na para sa isang salamangkero tulad ng Doomsday King. Ang katawan ng salamangkero ay mas marupok, at siya ay walang iba kundi ang makita kung kaya niyang labanan ang pamimilit ng kanyang espiritual na kapangyarihan, at pinapatay siya ng isang espada. Siyempre, kung nalinlang siya sa ilang maling galaw niya, posible rin. Sa kabuuan, hindi ito dapat maging isang partikular na mahabang tug of war, kaya hindi isinasaalang-alang ni Ye Fan ang pangmatagalang pressure resistance. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, "Nasanay ka na ba sa 9 transformations ng Divine Dragon? Anong kaharian ang narating mo na? Sapat na ba ang ganoong maikling panahon? Nakarating na ako sa Fire Dragon, at umaasa akong magpapatuloy pa, ngunit hindi ko na ito narinig mula pa noong sinaunang panahon. Talagang makatwirang sabihin na may nakalusot sa 5 kuko na gintong dragon. Napakalalim na ng Fire Dragon Realm, at wala na akong panahon para dahan-daang isipin ito bago pumasok." Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo na may masalimuot na ekspresyon, halatang mahirap tanggapin, gusto ni Ye Fan na magkusa na hanapin ang mapagpasyang labanan ng Dharma King. Ngumiti si Ye Fan ng sarkastikong, iniunat ang kanyang mga daliri, at itinaas ang baba ng babae. Asawa, ang mga taong namatay sa Huahai, at ang mga pinsala kay IR, hindi ko matatanggap na maulit ang ganitong trahedya. Sa pagkakataong ito, daan-daang tao ang namatay, ngunit daan-daang pamilya ang nawasak. Sa pagkakataong ito, pinatay si IR. Gamitin, sa susunod na pagkakataon ay maaaring sinuman sa paligid natin. Matatanggap mo ba na, araw-araw, anumang oras, ang gayong pag-atake ay maaaring mangyari sa ating paligid? Mula sa nangyari sa pagkakataong ito, makikita na ang Dharma King of Doom ay walang pakialam sa pinsala at ang mga sibilyan, ginamit pa niya ang buhay ng mga ordinaryong tao bilang kapital upang magbanta. Isipin mo, ano ang dapat nating gawin kung bigla niyang pinuntirya ang kindergarten na pinag-aaralan ni Tuan-Tuan sa susunod? Tanong ni Ye Fan. Namutla ang mukha ni Su Qingzhou, at hindi siya naglakas loob na mag-isip ng malalim. Napabuntong hininga si Ye Fan, ang kasalukuyang sitwasyon ay parang ang Dharma King of Doom ay may kutsilyo sa kanyang kamay, at isinabot niya ang kutsilyo sa itaas ng ating mga ulo. Wala na tayong oras para isipin kung kahoy ba o bakal ang kutsilyo niya, dahil kahit anong isipin natin, puputulan niya ito. Kaya, ang kailangan kong gawin ngayon ay tanggalin ang kutsilyo bago siya tuluyang bumagsak. Sa isang dilema, walang paraan, hindi ko na maaaring magpanggap na ang panganib ay hindi umiiral, kailangan kong gumawa ng inisyatiba. Pero, may gustong sabihin si Su Qingzhou, ngunit nag-ambala na siya ni Ye Fan. Walang pero. Ito ay isang patay na dulo. Sa pamamagitan lamang ng pagbaligtad ng chessboard makakaligtas tayo. Kahit anong uri ng digmaan, maaaring mamatay ang mga sundalong sangkot, ngunit ang mga general na gumagawa ng mga patakaran ng digmaan ay hindi mamamatay. Kaya, huwag pilitin na maging sundalo, gawin ang lahat para maging isang general na mamumuno sa buong sitwasyon. Hinawakan ni Ye Fan ang balikat ng babae at tumingin sa kanya ng nag-aalab na mga mata, "Asawa, maniwala ka sa akin." Tumitig si Su Qingzhou sa lalaki, tumibok ng malakas ang puso niya. Alam niya na mahahanap talaga ng isang lalaki ang punong tanggapan ng Doomsday King power ng mag-isa, at hindi niya kailangan na kumpirmahin niyang muli ang posisyon nito. Gayunpaman, pumunta rito si Ye Fan para hanapin siya, wala nang iba pa. Gusto kong humingi ng suporta at lakas ng loob. Natatakot ako na baka may magpayo sa kanya na huwag pumunta sa sandaling ito. Ayaw din ni Su Qingzhou na makipagsapalaran ng mga lalaki, ngunit narinig ang mga salita ni Ye Fan at nakita siya sa sandaling ito, sumuko na si Su Qingzhou. Marahil, tulad ng sinabi ni Ye Fan, ito ay isang dead end, ngunit ang lahat ay hindi kasing tangkad niya, kaya imposibleng maging isang bystander. Nakikita ko. Hahayaan ko na ngayon ang Heavenly Eye na kumpirmahin ang lokasyon ng Dharma King, sabi ni Su Qingzhou na huminga ng malalim. Kabanata 1659 na pagbabalik. Sa katunayan, napakahirap para sa anumang organisasyon sa mundo na tumpak na mahanap ang lokasyon ng Dharma King, maging ang mga mata ng langit. Hindi pa banggitin ang tunay na mukha ng kanyang kabanalan, halos wala akong narinig na sinumang nakakita ng gayong misteryosong powerhouse.
Gayunpaman, mahirap makahanap ng paraan upang mahanap ang tinatayang lokasyon. Ang punong tanggapan ng Doomsday Kingship ay hindi mahirap hanapin, at ang mga taong nauugnay sa Doomsday Kingship ay hindi kasing hirap hanapin gaya ng Dharma King. Inutusan ni Su Qingzhou ang iba't ibang pinuno ng katalinuhan ng Tianyan na magsimula sa mga nauugnay sa paghahari ng Doomsday. Kasama ang mga mage na nakarank, pati na rin ang mga apprentice ng mga mage na iyon, pati na rin ang ilang matataas na antas na nasyonal at leader ng negosyo na malapit sa Doomsday King. Pagkatapos ang paraan ng pagbubukod ay batay sa sitwasyon sa buong mundo. Kung ang Doomsday King ay hindi lilito saan man sa mundo, malaki ang posibilidad na siya ay nasa punong tanggapan ng Doomsday Kingship. Dahil malapit ng kumilos si Ye Fan, natakot siya na baka makaligtaan siya. Sa sandaling ang hari ay binigyan ng ilang oras upang magbantay, mas maraming problema ang maaaring lumitaw. Matapos ang mahigit kalahating oras ng kumpirmasyon, nakuha ni Su Qingzhou ang haka-haka na impormasyon na si Dharma King Doom ay hindi umalis sa punong tanggapan sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig ni Ye Fan ang balita, pakiramdam niya ay napakamakatwiran nito. Pagkatapos ng lahat, sa panahong ito, ang pangunahing focus ng kanyang kabanalan ay ang kontrolin si Ai-Er. Sa sandaling ito, tumakbo palabas ang isang clansman at kinakabahang nagulat sa harap ng pag-aaral, Patriarch. Mr. Ye. Sa labas ng Xuanming Lake. Lake. Ano ang lawa? Ano ang nangyari sa Xuanming Lake? Tanong ni Su Qingzhou. Ang lawa ay natunaw. Sa wakas ay sumigaw ang angkan. Parehong natigilan sina Ye Fan at Su Qingzhou. Mula nang kainin ni Momo ang Yang Shenji noong huling pagkakataon, ang lawa na ito ay nagyelo, at maging ang mga nakapaligid na halaman ay nagyelo hanggang sa mamatay. Sa hindi inaasahan, ang isa ngayon ay talagang natunaw. Baka si Momo. Tuwang-tuwa si Su Qingzhou, na-miss din niya ang kanyang alagang pagong, at nag-alala siya nang hindi niya ito nakita. Pumunta ka at tingnan mo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang dumating ang dalawa sa lawa, ang lawa ay napapaligiran na ng Xuanming clan na nakarinig ng balita. Ang lahat ay palaging nag-aalala tungkol sa banal na hayop. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang simbolo ng kasaganaan ng pamilya, at ito ay kasing bait ng pakikipagkita sa mga ninuno. Nang makitang paparating sina Ye Fan at Su Qingzhou, agad na bumigay ang mga tao. Nakita ko na ang hamog na nagyelo sa lawa ay mabilis na nawawala, ang makapal na yelo ay unti-unting naging tubig ng lawa, at ang layer ng yelo ay unti-unting nagiging manipis. Tila ang malamig na hangin sa lawa na ito ay unti-unting sinisipsip, at ang temperatura ay patuloy na bumabawi. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang lawa na ito ay talagang nagpapalabas ng napakalakas na aura ng tubig. Kahit na ang aura ng lawa ay natural na matubig, ang mataas na konsentrasyon ng aura na ito ay ganap na abnormal. Natural din itong naramdaman ng mga sinaunang mandirigman ng Xuanming clan sa pinangyarihan. Oo naman, ito ay isang banal na hayop. Kung ang espiritual na enerhiyang ito ay laging umiiral, ito ay magiging malaking pakinabang sa ating paglilinang ng Xuanming Tiangang. Hindi ko alam kung anong nangyari sa misteryosong halimaw na ito. Aalis ka ba ngayon? Sa pag-uusap, halatang tinuturing ng mga clansmen na ito si Momo bilang isang patron saint, sa pag-aakalang ito ay isang retreat kapag nanatili ito sa ilalim ng lawa. Si Su Qingzhou ay natural na medyo naiinip. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi at tumingin sa kaliwat kanan, gustong makita kung saan may anumang paggalaw. Sa sandaling ito, ang ibabaw ng tubig sa paligid ay biglang umindayog na parang puyo ng tubig. Kaagad pagkatapos, isang malaking ulo ang lumitaw. Bagamat ang ulong ito ay makikitang parang pagong, ang laki nito ay parang hiling na disc. Ang susing ulo ay natatakpan ng prismatic hard leather tulad ng mga linya sa likod ng isang buwaya, na tila medyo mabangis at malamig. Ang isang pares ng mga mata ng pagong, tulad ng isang asul na hiyas, ay kumikislap na may mahinang halo. Momo. Kahit na hindi nakilala ni Su Qingzhou ang ulong ito, alam niyang ito ang alagang pagong. Habang patuloy na lumalabas si Momo, tuluyang nahayag ang napakalaking katawan nito. Sa harap ng libu-libong tao. Ang buong katawan ay kasing laki ng isang pickup truck, na may matitibay na paa at matutulis na puti at pilak na kuko sa mga daliri ng paa. Ang malaking tortoise shell ay puno ng malabughaw itim na kristal na nakataas na mga tagaytay, at ang komplikado at klasikal na mga linya nito ay kamangha-mangha ang ganda. Kung hindi mo alam na ang bagay na ito ay isang buhay na bagay, ito ay tiyak na isang hindi mabibili ng salapi sculpture pagong. Tila ang buong katawan ay gawa sa asul at itim na mga kristal at hiyas. Umakyat si Momo sa pampang, mabigat ang katawan, bawat hakbang ng pag-akyat, dinudurog ng mga kuko ang mga bato sa lupa. Bang! Sa mabibigat na hakbang, dahan-daang umakyat si Momo sa Su Qingzhou, sinampal ang lumulutang na yelo sa tubig gamit ang mahabang buntot ng pagong. Tuwang-tuwa ang mga angkan ng Xuanming clan, at lumuhad pa ang ilang elder at nagsimulang mag-pilgrimage. Mythical beast. Isa talagang mythical beast. Lahat, mangyaring sambahin ang dakilang Diyos na si Xuanming. Sunod-sunod na lumuhad ang grupo ng mga tao at sunod-sunod na sumigaw ng malakas. Ang ganitong uri ng paniniwala na nagmula sa dugo sa mga buto ay hindi mabubura.
At ang dating munting pagong na tinta ay kumikislap na ngayon ng mala-football na mga mata, nakatagilid ang kanyang ulo, at nakatingin sa kanyang may bahay. Namangha si Yefan nang makita niya ang eksenang ito sa gilid. Bagamat alam niyang malaki ang epekto ni Yang Shenji sa mga espiritual na bagay, itong si Momo ay masyadong mabilis na lumalaki. Gayunpaman, kung mas mabuti ang itim na pagong na ito ay bumalik sa kanyang lupang ninuno, ito rin ay isang magandang bagay para sa kanila. Kung ang isang mahiwagang hayop ay maaaring linangin, ito ay magiging lubos na katiyakan na magsilbing bodyguard ni Su Qingzhou sa hinaharap. Siyempre, sa ngayon, bagamat napakalaki nitong si Momo, maaaring hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas. Kahit papaano sa pananaw ni Yefan, maliit pa rin si Momo, na mas masahol pa sa snake. Nakabawi si Su Qingzhou mula sa pagkabigla, at sinabing may kaunting panghihinayang, Momo, bakit ang bangis mo, hindi ka nakasing cute ng dati. Si Yefan sa gilid ay muntik nang mahulog sa lawa, hindi alam kung tatawa o iyak, asawa, hindi nakakatulong ang pagiging cute. At saka, gaano ito kadominant ngayon. Tinanggap ito ni Su Qingzhou nang may pag-aatubili, okay, baka masanay ka sa pagtitig pa rito, ngunit ang kulay ay talagang maganda. Hindi napigilan ni Yefan ang pag-iling at pagbuntong hininga, iba talaga ang pananaw ng mga lalaki at babae. Nag-alinlangan si Su Qingzhou, at inabot niya ang leeg ni Momo, hindi dahil kailangan niyang hawakan ang kanyang leeg, ngunit dahil hindi niya maabot ang malaking ulo. Naramdaman ang texture na parang malamig na kristal, hindi ito maibaba ni Su Qingzhou at ilang beses pang hinawakan ito. Tila naisip ni Momo na hindi ito sapat, kaya dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo at inilagay ang kanyang ulo sa harap ni Su Qingzhou. Sadyang ngumiti si Su Qingzhou, pagkatapos ay hinawakan ng dalawang kamay ang malaking ulo at tinapik ito ng mahina, kahit na lumalaki ka ng lumaki, lalo kang nagiging mapanloko. Ha, ha. Ang ilong ni Momo ay umiihip ng hangin, at ang daloy ng hangin ay talagang bumubuo ng mga ice crystal sa lupa sa isang iglap. Pinanood ni Yefan ang eksenang ito na may emosyon sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang mata ko niyang kapatid na ahas, at ilang sandali pa ay hindi na siya nakabalik. Gayunpaman, hindi siya humihiwalay sa buhay at kamatayan, at hindi na kailangang makipagkita sa lahat. Marahil ang pagbabalik ni Momo ay isang mapalad na tanda. Sinamantala ang katotohanan na si Su Qingzhou ay lubos na masaya, ngumiti si Yefan at sinabing, asawa, pagkatapos ay aalis muna ako. Natigilan si Su Qingzhou, alam niyang papaalis na ang lalaki. Sa harap ng napakaraming tao, hindi siya masyadong nagsasalita, dahil ang gagawin ni Yefan ay talagang magdudulot ng labis na pagkabigla. Okay, pagkatapos ay bumalik ka ng maaga, huwag kalimutan, hinihintay ka namin ni Tuan Chuan sa bahay. Sabi ni Su Qingzhou na may malalim na mga mata. Tumango si Yefan, pagkatapos ay tumalikod sa napakabilis na paraan, tumalon, humakbang sa espada at naging isang gintong sinag, mabilis na umakyat sa langit, naiwan ang isang grupo ng mga angkan ng Xuanming, nakatingin dito ng may pagtataka. Kabanata 1660 ako ay tao. Noong 1660. Hindi alam ni Yefan kung bakit, ang paglalakbay na ito sa hilagang bahagi ng kontinente ng Europa ay halatang napakalayo, ngunit hindi niya ito namalayan, at dumating ito sa isang kisap mata. Marahil ay dahil sa napakaraming tao at bagay na iniisip sa kanyang isipan, kaya't nakalimutan niyang magmadali. Gayunpaman, gaano man karaming mga gapos, kapag siya ay tumayo sa itaas ng ice peak na ito at huminga ng nagyayelong hangin, malilimutan niya ito. Libu-libong milya ng mga taluktok ng nyebe, libu-libong milya ng walang sinuman. Mayroon lamang isang kahanga-hanga at napakalaking palasyo, tulad ng palasyo ng Diablo, na may pagmamalaki na nakatayo sa tuktok ng bundok. Napag-isipan ni Yefan kung gagamit siya ng multo na mukha, magbalat kayo sa sarili bilang isang taong kilala ng Dharma King, at direktang papatayin siya ng malapitan. Kung mangyayari ito, tiyak na mas ligtas. Gayunpaman, pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sumuko na si Yefan. Hindi naman sa ganap na hindi magagawa ang planong ito, ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang maaaring magkaroon ng head-to-head confrontation ang labanang ito. Marahil tulad ng pagsunod sa Zhengzhien Pagoda, ito ay isang uri ng pagsusugal, isang uri ng pakikipagsapalaran, at isang uri ng pagkakasala para sa mga tao sa paligid mo. Ngunit ang mga taong maaaring ituloy ang panghuli sa anumang larangan ay palaging may sariling paranoia. Alam ni Yefan na kung minsan ang mga pagpipilian na ginagawa niya ay hindi ang pinakamahusay, ngunit mayroon siyang sariling katigasan ng ulo. Sa pananaw ni Yefan, sa buhay, imposibleng mabuhay para sa iba, at dapat mayroon kang sariling paniniwala. Tinutukoy ng karakter ang tagumpay o kabiguan, at ang walang takot na karakter na ito ang nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Kung pipiliin niyang pumatay at umatake ngayon, kahit na ang diskarte ay walang problema, ito ay magsisisi para sa kanyang sariling pagsasanay, at paumanhin para sa espada sa kanyang kamay. Sa pagtingin sa palasyo na protektado ng isang malaking magic shield, ang mga mata ni Yefan ay nanlamig at nakatutok. First layer disintegration. Gamit ang isang alo ng kamay ni Yefan, libu-libong lumilipad na mga espada ang lumipad sa hangin, tulad ng libu-libong mga Diyos ng kamatayan na bumababa. Break ang Heaven Sword Rain.
Sa isang iglap, libu-libong espada ang nahulog. Ang mapusyaw na gintong lumilipad na espada ay nagninangas, at ang pulang apoy na dala ng apoy ng dragon ay nananatili sa paligid nito. Ang liwanag sa isang iglap ay parang meteor shower. Ang walang kapantay na sword intent ni Yefan sa first layer disintegration state ay kasing lakas ng half-step longevity. Ang ganitong uri ng kabagsikan ay hindi kayang labanan ng kalasag na ito. Boom boom boom. Ang kalasag ay kasing basag ng bubog, nabasag at tuluyang nawala. 10,000 lumilipad na espada ang tumusok sa kalasag at direktang damapo sa palasyo. Ang malakas na matalim na kapangyarihan ng lumilipad na mga espada ay ginawa ang palasyo na puno ng mga butas sa isang iglap. Agad na nahulog si Yefan, natapakan ang lumilipad na dragon sculpture gamit ang kanyang mga paa, at muling gumalaw ang kanyang isip. 10,000 lumilipad na mga espada ang bumalik sa kanya, naging isang gintong pulang apoy na buhawi, umiikot at sumasayaw. Ang biglaang pag-atake na ito ay nagdulot ng mahiwagang pagbabago-bago sa palasyo. Maya-maya, may maingay na boses mula sa lahat ng direksyon at iba't ibang bulwagan. Ang punong tanggapan ng Doomsday Kingship ay hindi lamang mayroong mga salamangkero na ito, kundi pati na rin ang maraming mga magic apprentice at katulong, pati na rin ang ilang mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Walang mag-aakalang may maglalakas loob na patayin ang kaharian ng Doomsday. Sa Rock Square sa harap, sa isang kisap mata, maraming salamangkero ang sumugod. Isang figure ang sumugod, at ang lalaking nakasuot ng salaming decollar at metal na earphone ay kidlat na nasa ika-11. Ikaw ba, Lucifer? Ang mga mata sa likod ng kidlat na eyepiece ay nagpakita ng isang komplikadong kulay. How dare you? Gamulong ang buhangin, lumitaw ang figure ng Earth King, at ngumiti siya ng malungkot. Lucifer, anong ginagawa mo dito? Para mamatay. Haha. Interesting. Ang malakas na lalaki na may blonde na balbas at ang gininto ang kapa ay tumingin kay Yefan na may pares ng tigre na mga mata. Lucifer, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Iisa-isahin mo ba ang ating buong paghahari ng katapusan ng mundo? Sa paglitaw ng mga salamangkero na ito, isang grupo ng mga ordinaryong salamangkero at mga apprentice ay lumitaw din sa paligid ng plaza. Sa pagtingin kay Yefan, na mukhang isang banal na sundalo at isang espada na parang baliw na dragon, lahat ng tao sa eksena ay talagang nakadama ng matinding pressure. Kung hindi dahil sa Dharma King of Doom, ang mga taong ito ay natatakot na huminto. Si Yefan, na nakatayo sa lumilipad na dragonstone sculpture, ay tahimik sa lahat ng oras, pinapanood lamang ang lahat ng mahinahon. Bumukas ang pinto ng kalawakan, at lumabas ang asul na buhok. Malamig niyang tiningnan si Yefan, at sinabing, Lucifer, nakapagdesisyon ka na ba talaga? Malumanay na sinabi ni Yefan nang makita niyang lumitaw ang kawalan, ako ay kung narito ka upang patayin ang kanyang kabanalan sa araw ng paghuhukom, kung gusto mong mailibing kasama niya, magmadali at kumilos ng sama-sama. Nakakagulat talaga, wala ka bang balak na patayin kami kapag hindi kami nabaril? Isang lawi na may lilang buhok, mainit na katawan, at nakapiring ang isang mata ng masayang naglakad. Melissa, anong ginagawa mo dito? Ang iyong mahika ay banta lamang kung maglalayo ka. Nakita ng Earth King na tumakbo si Hawkeye ng napakalapit, at mabilis na sinabi sa kanya na umalis. Talagang ikinalat ni Hawkeye ang kanyang mga kamay, paumanhin, mula ngayon, nagpasya akong umatras mula sa paghahari ng Doomsday, kaya hindi ko nababarilan muli si Lucifer. Ano? Ang haring daigdig ay natigilan saglit, at pagkatapos ay sinabing may pang-aalipusta, natatakot ka ba? Tumawa ang Eagle Eye, natatakot ako na papatayin ako ni Lucifer. Kung gayon hindi ba ako natatakot na patayin ako ng hari ng Dharma? Kung gayon bakit ikaw? Sa pag-iisip pa lang, naglakas loob siyang tumakas, hindi ba siya natatakot sa panunumbat ng Dharma King? Napatingin din si Yefan kay Hawkeye nang may pagtataka. Kahit na ang sniping magic ni Hawkeye sa loob ng 100 metro, hindi niya ito naiwasan, ngunit masyadong mahina ang magic cultivation ng kalaban. Gayunpaman, ang lakas ng Hawkeye ay nahanggat siya ay nagtatago sa mga anino, siya ay palaging puno ng mga pagbabanta. Hindi natatakot si Yefan, ngunit ang mga tao sa paligid ni Yefan ay madaling mapatay ni Hawkeye. Kaya naman, talagang gustong patayin ni Yefan ang mahirap na babaeng mago para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Pero kahit na ganoon, mukhang walang kailangan si Hawkeye. Iminungkahi niyang lisanin ang paghahari ng Doomsday at ayaw niyang mamatay. Kaya niyang itago. Malungkot na ngumiti ang Eagle Eye sa oras na ito, at nagsabi, kailangan mo pa bang itanong kung bakit? Tama. Ako ang salamangkero ng kaharian ng Doomsday, at nanumpa akong maniniwala sa mga Diyos. Gayunpaman, walang sino man ang nagsabi sa akin na ang paghahari ng Doomsday, ang mga Diyos, ay mawawasak. Mga tao. Maraming taong naruroon ng mukhang kahanga-hanga, habang ang Earth King ay nakakunot ang noo, ano ang sinasabi mo? Huwag kang magkunwaring nalilito, Earth King, alam na alam mo na. Kung sinabi mo noon sina Scarlet at Sally. Ang nangyari kay Ye ay ang problema ng kanilang blood clan. At sa pagkakataong ito, ano ang nangyari sa heir ng hari at ng propeta, mayroon bang anumang dahilan para ipaliwanag ang nangyari sa Huahay?
Pinag-aaralan namin ang mahika ng mga Diyos, upang ang kanluraning mundo ay nagawang labanan ang mga sinaunang mandirigma ng silangan, at sumali lamang dito. Dapat ay ipinagmamalaki natin ang ating mahika. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay nasa isang teroristang organisasyon ako, hindi namin pinuprotektahan, ngunit sinisira. Kailan pa naging mga hindi armado na ordinaryong tao ang mga kalaban natin? Lumingon ang Eagle Eye kay Yefan at sinabing, Lucifer, kung gusto mo akong patayin, nandito ako. Nilinaw mo, ang dahilan kung bakit ako sumulpat ay dahil kahit mamatay ako, ayoko pang mamatay bilang isang tao ng Doomsday King. Ayokong mamatay para sa Doomsday King. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Hawkeye at naglakad palabas ng palasyo. Ikaw. Mukhang napahiya at kinakabahan ng Earth King, tumingin sa kaliwa at kanan, nga pala, ilan sila Yashao, Moen, at Matryoshka. Tumawa si Lightning, umalis na sila. Ano? Natigilan ang Earth King. Mapait na ngumiti si Lightning at nagsabi, 2 araw na ang nakalipas, sinabi nila sa akin na aalis sila sa pagkahari ng Doomsday at pupunta sa karagatan upang maglakbay sa buong mundo. Ang diskarte ng hari, hindi nila ito matanggap. Sumimangot si Yefan. Hindi niya talaga inaasahan ang ganitong sitwasyon. Naisip niya na kahit hindi siya matalo ng grupong ito ng mga salamangkero, magiging tapat sila sa kaharian ng Doomsday. Sinong mag-aakala na aalis sila ng isang hakbang ng mas maaga? Haha, Earth King, natatakot kang magkaroon ng sama ng loob kay Lucifer, tsaka nagkaroon ka ng conflict sa kamatayan noon, kaya hindi ka nang ahas na pumunta. Alam mo naman na kahit hindi ka kumilos, hindi ka papakawalan ni Lucifer ng madali, di ba? Kidlat. Tumawa, pagkatapos ay nagsuot ng headphone, binuksan ang musika, at sinabi kay Yefan, Lucifer. Aalis din ako, hindi dahil natatakot ako sa kamatayan, ngunit dahil, kahit na ako ay isang salamangkero, ako ay higit na tao. At, gusto ko pa ring pumunta sa Olympics para manalo ng gintong medalya, haha. Halika na, wuho, gatlang M. Ang kidlat ay sumigaw ng isang slogan ng kagalakan, at ang liwanag ay kumislap sa kanyang katawan, kasing bilis ng isang liwanag at anino, at lumipad palabas sa isang iglap. Ngunit sa sandaling ito, isang hindi nakikitang madilim na pamimilit ang bumalot sa buong parisukat. Taksil. Parusa sa puso Demon Shadow. Ang malalim at malakas na boses ay parang nagmumula sa impyerno. Naramdaman ni Yefan na may mali, at tumalikod na lang at sumigaw ng, ingat, ngunit huli na ang lahat. Nakita ko ang 2 maitim at mabangis na multo, na parang 2 Diyos ng kamatayan, na lumitaw sa Eagle Eye at Lightning na papababa na sa bundok. Agad silang binalot ng 2 multo, at ang matinis na hiyawan ay agad na umalangaw sa kalangitan. Pagkaraan ng 1 segundo, ang mga itim na parang apoy na magic ghost ay naglaho. Si Hawkeye at Lightning, nanlaki ang kanilang mga mata sa takot, direktang nahulog sa isang pool ng dugo. Ang mga puso nilang dalawa ay gamulong sa lupa, at ang kanilang mga puso ay hangkag. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.